Yon! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Nandito tayo, lecture 3 na tayo ha. Lecture 3 sa ating batch 17, bisyong pagnenegosyo. At ang kasama natin ngayon ay yung mga magicians. Magicians Foundation Incorporated. Mag-Fee. Yun o, isang produktibong araw. Thumbs up! Thumbs up! Labas ang libro, bisyong pagnenegosyo. Page 29 na tayo ngayon ha, page 29. Nako, ang ganda ulit, ganda ng topic natin ngayon. Siyempre, bago natin ituloy yan, gusto natin pasalamatan Rotary Club Cosmopolitan Cubao, Rotary District 3780, at siyempre, Akobida! Palakpakan natin, Akobida! Yun o. Umpisa natin ha. Ang title ng ating lecture 3 ngayon ay Makabento, Makabenta. Yan ha, may kanta tayo dyan, makabento, makabenta. Makabento kasi alam nyo yung mga Japanese na pagkain, bento box. Kumpleto, nandun lahat, ano? Complete meal, tapos, naku, ma-enjoy mo talaga yung pagkain. Kailangan natin maka-imbento ng parang ganong produkto na talagang masasatisfy mo yung customer. Hindi ikaw ang nasasatisfy. Sa halip, ang iniisip mong kapakanan, unang masatisfy, ay yung customer. Kasi pinipilit mo ngang makabenta eh. Hindi nga eh. Kailangan mo muna makabento nung hinahanap nila. Yan ang topic natin ngayong araw na to. Batch 17 ha. Lecture 3. Series ito ng 6 lectures. Ibig sabihin, nakakakalahati na kayo ngayong araw na to. Tapos may graduation ito. Again, ang pinapakita natin dito sa ating slides, kung sino ba tayo, ano ang BVG Accounting and Business Consultancy, at syempre, ang inyong speaker, at anong ma-offer namin sa inyo. Simula business conceptualization, mag-isip kung anong magandang business, yan, pwede nyo na kami consult dyan. Hanggang sa i-register nyo yan, i-monitor, yung mga filing, BIR, taxes, hanggang kahit isara mo yan, or ipamana mo sa mga pamilya mo, pwede mo kaming makasama at makatuwang. At ako po si Doc Bench. Tinatawag nila akong Doc kasi doktor tayo ng Business Administration. Professor tayo, and also, hindi tayo magician, ha? Hindi tayo nagmamagic ng mga business reports. Okay, ngayong araw na to, makabento, makabenta, ang nasa natin, syempre, magkatulungan tayo, lalo na special case itong Mag-Fee, kasi nire-relate natin yung ating lecture sa sitwasyon ng mga magicians ngayon, sa mga buhay-buhay ninyo ngayon. Sana magkatulungan tayo ngayon at ano pang aasahan natin? Kailangan makabenta. Kailangan makaimbento at makabenta. Kailangan ma-project natin yung ating mga magiging benta. Maiisip ninyo magkano ang posible nyong maging sales, at magkano ang magiging gastos, at kailangan makita nyo magkano pwede nyong kitain. Hindi pwedeng magnegosyo nang hindi mo pinoproject, iniisip yung posibleng maging outcome. Maraming mga pumapasok sa negosyo, yan isang pagkakamali nila. Nakaisip ng produkto, at ngayon tanungin mo, sa tingin mo, magkano ang posible mong maging benta dyan? Nahihiyang sabihin o kaya hindi niya alam kung hindi sigurado. Yun ang mali. Dapat masiguro mo sa isang araw, sa pangalawang araw, pangatlong araw, ma-project mo at magkaroon ka ng target. Kasi kung suntok sa buwan yan at sinasabi mo, cross your fingers, bahala na, ay naku, mahirapan ka, hindi po pwede. Kasi, kunyari, halo-halo, titinda kang halo-halo. Dapat alam mo, pagka ipinwesto mo yung halo-halo mo dyan sa labas nyo, kali nyo, mga kapitbahay mo, sana mga 40 halo-halo mabenta ko ngayong araw na to. Iniisip mo ngayon, may target ka. Dahil pagka 40 halo-halo na benta ko ngayon, mababayaran ko lahat ng sangkap at alam ko magkano ang kikitain ko. May sobrang sangkap, okay rin. Dahil pwede pa ako magbenta, lagpas sa 40. Pag nakabenta pa ako noon, mas lalaki ang kita ko. Hindi maganda pag nagnenegosyo ka, yung suntok sa buwan, at bahala na. Dapat meron kang target.
Kaya marami ring negosyong namamatay kasi pinapaubaya nila, pinagkakatiwala nila sa ibang tao. No? Kaya lang, yung pinagkatiwalaan nila, wala namang malasakit, wala namang udyok na may target siyang ibenta. Ang gagawin lang niya, maghihintay lang siya na maghihintay kung may bibili. Pansinin niyo yan, maski nga sa mga mall. Diba, alas 10 ang sarado. Diba? 9 o'clock pa lang. Nakasarado na. Sasabihin, pasensya na, ubos na ho, kahit di pa ubos yun. No, kaya naman, nagliligpit-ligpit na yon. Uwing-uwi na. O, kasi pinagkakatiwala. Kaya kung minsan sinasabi natin sa mga negosyante, alamin mo yung proseso, sumabak ka dyan, malaman mo, makita mo kung paano yung operations, at makita mo yung magiging benta mo araw-araw, para ngayon magkaroon ka ng target. At kahit pagkatiwala mo sa iba, meron silang malasakit, magkakaroon sila ng target. No? Mapapagalitan mo, masisita mo, or ma-encourage mo, or ma-recognize mo kung nalalampasan yung target. Ayos ba? Ayos. Okay, ha? Ayos. Oh. Kayo ba? Tatanungin ko kayo, ano bang mga sitwasyon ninyo ngayon? Isa-isa sasagot. Hindi, ibig sabihin, isang tanong, isang tao sasagot. Mauna, ha? Ikaw, ano bang pinagkakaabalahan mo? Negosyo, kita? O para medyo makaka-relate tayo. Umpisa natin, okay, President Ron na. Ako, baliban sa pagpe-perform ng magic, sa mga gigs, sa mga shows, meron akong product na ginagawa, nag-ibento ang magic, market ko siya worldwide. So, ang market ko sa ibang bansa, US, UK, meron din sa Pilipinas, pero hindi doon talaga majority. Yan. Bulk order. Di doon based sa sinabi mo, kailangan makabenta. Nakaka-imbento siya ng mga magic tricks. No? Ang tanong ngayon, nabebenta ba niya yung mga naiimbento niya? Yeah. Yun, di ba? Tapos, based din doon sa sinabi niya, tignan niyo, magician siya. No? Ang problema ngayon, ang magicians kasi, tignan niyo ha, hinihintay niyo lang, naghihintay lang kayong merong mag-book sa inyo. Sa ngayon, ganun ang nangyayari. Hindi katulad ng kung agresibo ka, may target ka, sabihin mo na, kailangan magkaroon ako ng, kunyari, 10 shows sa isang buwan. Ikaw ngayon ang gagawa ng mga paraan. Ikaw gagawa ng mga promotions. Ikaw ang gagawa ng pagmamarket mo para magkaroon ka ng 10 na show. Target mo yun. Diba? Kasi ang nangyari, yun nga, naghihintay lang tayo ng customers. Maraming mga ideas, business ideas, hindi naghihintay, kaya ngayon kumikita. Meron kang pang-attract, meron kang pangkuha ng interest, pang-catch, pagdating doon ka na maho-hostage yung customer. At doon na mapipilitang bumili, kumuha ng mga kung ano-ano. O, for example, isang ganito, no? Ito, baka na-encounter nyo ito eh. Bigyan ko kayo ng 50% discount sa lahat ng mga hotels. Coupon. Di ba? Ayan, naririnig nyo dati. Naku, binibili pa nga yung coupon eh. Di yung pagbili pa lang ng coupon, kumita na ako. Di ba, no? Pero yung mga discounts na yun, totoo naman, yung mga hotel naman, nagbibigay din talaga ng discount. No? Tapos, sasabihin lang, may mga terms and conditions lang din doon. Hindi pwede gamitin ito pagka mga ganito ganyan, mga peak season, nakukuha ninyo. Yes. Pero, pag binili mo yung coupons na yun, booklet pa nga yan di ba? No? May ganyan, no? Now, hostage ka ngayon, kung minsan sarili mo na, gamitin ito. Gagamitin. Baka pwede sa magic, sa events ninyo, pwede nyong gawin yun. Di ba? Bigyan ko kayo ng 50% discounts, mag-book na kayo sa akin ng 3 shows. Anong mangyayari? Hindi ka mababakante ng 3 show. Pagka nag-show ka ngayon, naging marketing strategy mo yon, naka-attract ka ng tao, lahat ng manonood sa iyo ngayon, no? Nagkaroon ka ng way na magkaroon ng connection sa kanila ng libre. Di ba? Hindi ka naghanap, hindi ka nagtatawag, hindi ka kumuha ng ibang marketer, sa halip yung sarili mong show ang ginamit mo. Magpa-raffle ka pa nga eh. Habang mag-show ka ng ganyan, sinasabihan na kita para meron kang susunod na show. Ang halaga ho ng show ko, 20,000 pesos. Ipaparaffle ko ngayon, 50% discount. Anong mangyayari? Di, mabubuk ka sa susunod na show, 10,000 pesos. Hindi ka man
break even ka ng ganito man, kumita ka ng kahit papano ganito. Nakukuha ninyo? Kahit nga break even ka ibig sabihin, walang kita, walang lugi, break even ka, pero nagkaroon ka ng connection, nagkaroon ka ng network, nagkaroon ka ng possible show sa future. Maraming mga kumpanya, gumagastos para sa mga ganyang marketing. Ikaw, sarili mong paraan. O yan tignan nyo na kailangan nyo makaimbento para magkaroon ng benta. Yan ang target natin ngayong araw na to. Naintindihan natin last time sa discussion natin yung negosyo, hindi usyoso, kung anong definition ng business. Any activity, may kita, that is business. Kahit anong klaseng ibenta, kahit anong klaseng maisip, kahit pagdadaldal lang, naku, kumikita ka, negosyo yan. No? Pag-aralan, No, kahit nga show business di ba? Yung chismis-chismis, pinagkakakitaan. Di ngayon, yung makinig-kinig ka rin, pinagkakakitaan. Sa social media ngayon, maglaro-laro ka ng games, manood-nood ka, mag-like-like ka, pinagkakakitaan. Di ba? Ganun yun. Ano pa? Sabi naman natin, kung pera-pera lang ang labanan, sana naman, gawin natin medyo makabuluhan. Spiritual, sana may deeper meaning. No, wag lang talagang gahaman na pera-pera lang ang usapan. Dahil nga meron tayong gustong mangyari sa buhay nating mahalin ka ng tao, no, yung hanapin ka nila, you belong to a group, may legacy ka. At doon sa mga spiritual din naman na tao, sa religion, yung mapapurihan mo ang Diyos sa kinikita mo. Yan, magkaroon ka ng deeper meaning. No? Next, wala nang sikreto ngayon sa mga successful na business. Lahat ng templates, stories ng mga successful na business, nandyan na. Principles, concepts, no? Mga teorya, nandyan na, mababasa, mapag-aaralan na. Kaya kung gusto mo maging maganda kang at magaling kang negosyante, pag-aralan mo lang kung paano nila ginawa yung success nila. Posibleng may mga concepts na hindi applicable sa iyo sa ngayon, pero may ibang concept naman na posibleng applicable sa iyo. Kasi isang example, katulad binabanggit ko sa inyo, isang example ng marketing strategy, kunyari na lang pull versus push. Pull versus push. O pull strategy tsaka push. Kasi katulad ng ang magician's show, naku, pinupush yung show ninyo. Pero kung ang gawin mo ay pull, ibig sabihin, sila ang papuntahin mo sa'yo. Di ba? Yun, ibang strategy yun. Sa ngayon kasi, ikaw, dinadala mo dun sa kanila. Kasi ngayon, posibleng, ano bang successful sa'yo na concept? Yung push o yung pull? Kasi hindi mo magagawa sabay. Kaya ngayon, doon, sa mga concepts, principles sa pagninegosyo, mangangapa ka kung anong maganda at aakma sa'yo. Okay? Magmumukha kang hindi ka marunong at magmumukhang cheap kung lahat desperadong move ka, lahat gagawin mo. Kaya ngayon medyo pag-aaralan mo yun, magdi-decide ka. Nakukuha? Yes. Halimbawa, yung pagbebenta. Pagbebenta, merong gusto mo, ikaw magbenta ng lahat, gusto mo naman kuha ka ahente, kuha, o kaya naman kuha ka empleyado, o kaya naman kuha ka ng networking. Pwede mo bang gawin lahat ng klase ng pagbebenta na yon sa isang kumpanya mo? Hindi pa pwede. Kasi mag-aaway yun. Magkakaroon ng mga contrast, magkakaroon ng labanan sa kita, sa komisyon. Hindi mo ma-standardize. Pipili ka ngayon anong method ng pagbebenta mo. Di ba? Nakukuha, no? Halimbawa, ang shows ninyo, kayo lang ba ang nagbebenta? Bakit hindi nyo naisip, kunyari, gawing networking? Kita nyo na? Posible o hindi? Pag-aralan ninyo. Bakit? 10 kayong magicians. No? Meron kayong 100 taong nagre-refer sa inyo. Na ngayon, ang mangyari, may level, may commission yun. Yung isang pinakamagaling na maunang mag-aahente sa inyo, siya yung nasa upline. Di ba? No? Tapos maghahanap siya ng magbebenta, no? Downline niya, kikita rin siya dun sa mga tinuturuan niyang magbenta. Pero ngayon, ang produkto niya, yung magic show ninyo. Pag-aralan ninyo. Pero,
Sinasabi ko nga, nandyan lahat ng mga principles and concepts. Medyo na-challenge ba? Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Thumbs up, thumbs up! Okay next. Tignan niyo Sa pagko-compute ng benta, kailangan maintindihan natin. Number 1, benta or sa English, sales. Pagka goods ang binebenta mo, sales. Pagka services, katulad ng Magic Show, ang tawag nila dyan, revenue. Kaya kayo, ang benta ninyo sa English, revenue. Magkano ang revenue ninyo buwan-buwan? No, yan yun, no? Benta. At ngayon, nakabase yan syempre sa presyo. Magkano nyo pinepresyo ng sarili ninyo? No? Magkano nyo na ibebenta ang sarili ninyo? Baka iba-iba kayo ng presyo. Diba, no? Next, tandaan nyo yan, Sa bawat benta, may tinatawag tayong cost of sales. Ibig sabihin, may produce mo yung benta mo, yung revenue mo. Kunyari na lang ang show mo, 20,000 pesos. Kunyari, kaakibat niyan, Doc, meron akong gas, meron akong, syempre, yung mga magic tricks ko dyan, binili ko, ang cost ko dyan, kalahati, 10,000 pesos. May tauhan ako na pinasahod, assistant ko, nandun, 10,000 pesos ang gastos ko. Dapat nako-compute nyo yun. Dapat nako-compute ninyo pati yung binili mong magic trick, ilang beses mong magagamit yun kasi depreciation yun. Na hindi mo pwedeng yun at yun at yun at yun ang gagamitin mo, pang 100 show mo na, yun pa rin ang gagamitin mo. Dapat, para nasasabik naman ng tao, 3 beses mo lang ipalabas yan, 5 beses, after 1 year, tsaka mo na ulit ipalabas. O kaya naman, pinepresyohan mo yung pagkakabili mo nun, hinahati mo sa 5 shows. Cost yun. Nakukuha, kasi dapat maintindihan nyo yung gross profit. Ito yung pinapatong mo doon sa cost mo. Pagka produkto mo ay mga goods, bili ka ng kunyari, ito na lang kunyari, hand sanitizer. Nabili mo 20 pesos. Magkano ipapatong mo? Kunyari, 10 pesos. Edi 30 pesos to. Yung patong, yun yung gross profit. Nakukuha, Yun ang gross profit. Bakit? Kasi, maintindihan ninyo yon, yung gross profit, ilan ang pinapatong ninyo doon. Bakit? Halimbawa, sige, tuloy ko na example ko. Tung hand sanitizer, no? 20 pesos ko nabili, binebenta ko 30. May bayad ako sa pwesto ko ng 100 pesos per day. Di ba? Yun ang renta ko. Ibig sabihin, tatanungin ko kayo, Matt, ilang hand sanitizer ang dapat kong ibenta para siguradong mabayaran ko yung renta ko sa isang araw? 100? 10 bottles. 10 pirasong ganito. Kasi may patong akong 10 At sa 10 ganito, times 10 pesos na patong ko, that is 100 pesos. Kita nyo na? 10 ganito ang benta ko, na-establish ko kung ilan ang target ko sa isang araw. Kasi nalaman ko yung cost, nalaman ko yung pagpatong ko, at ngayon malalaman ko, kung mababayaran ko ba yung iba ko pang gastusin. At pag nabayaran ko ibang gastusin ko, that's the time, magbenta pa ako, kikita na ako. Nakukuha ninyo. Hindi pa pwede kasing magne-negosyo ka at hindi mo ipoproject, iisipin yung magiging posible mong benta. Thumbs up, thumbs up. Tignan nyo, dun sa example ko, pagka nakabenta na ako ng pang-11 hand sanitizer produkto, kikita na ako ng 10 piso. Meron na. So, ang target ko man lang, para break even ako, 10 lang. Gusto ko, kikita naman ako ng another 100 pesos. Dapat 20 ang ibenta ko. Ngayon sa magic show ninyo, magkano ang kita nyo sa isang show? No? Magkano ang kita ninyo na ngayon, meron pa kayong kukonsider na other operating expenses, yung iba nyo pang gastos. Ano pa yung posible nyo ibang gastos? Doc, yung pag-aaral ko nung gagawa pa ako ng ibang mga magic tricks. Naku, gumagastos ako ron
Eh di dapat medyo na ililista mo yun doon, na kukonsider mo. Dahil pag nakuha mo rin yung iba mo pang gastos, o baka nga may mga taxes ka pa dyan, pwede naman pabaliktad din ang pag-compute mo at malalaman mo rin kung magkano dapat talaga ang presyuhan mo. Kasi pwedeng dito ka magsimula, tapos nung kinompute mo na, ay ang liit pala ng kita ko. Sa isang magic show, may isang magic show, 200 pesos lang ang pinaka-neto ko, malinis, kita. Eh no, edi kailangan ko ng 100 magic show. Para 200 times 100, 20,000 pesos. Doon pa lang ako magkaka 20,000 pesos. Oh, edi baliktarin mo ngayon, ngayon, tumaas naman yung presyo mo. Ang tanong mo naman, meron naman kayong kakagat at bibili ng show mo na ang taas-taas ng presyo mo. Dahil ang taas ng mga gastusin mo. Kaya magiging tanong mo dyan, later on, ilan ang dapat mong maging benta? Paano mo i-adjust yung presyo mo? Ilan naman ang magiging cost o gastos mo na paano mo rin ngayon ma-adjust? At ngayon, yung desired profit mo, net income mo, lalabas. O kasi, gagawa ka rin ng business model mo dyan Financial model. Tignan mo, anong klaseng negosyo ka? Anong klaseng pagbebenta? Gusto ko konting produkto lang ibebenta ko kasi premium ako, mataas presyo ko, malaki ang gross profit ko, posibleng kumita ako. Hindi, ako naman. Ako hindi, ako volume, gusto ko volume, no? Kaya yung mga ibang mga business kahit piso-piso lang ang kita ko bawat isa, marami yan naman, 1,000,000 naman yan. Di 1,000,000 din ang kikitain ko dyan. O nakukuha, doon ka rin ngayon gagawa ng ganong klaseng model. Halimbawa, ang magic show mo kasi ngayon, 1 hour. Ang gusto namin, hindi naman kailangan 1 hour. Ang gusto lang namin, maiksi lang. Di ngayon, magkano ang cost mo. Pero, marami ka ngayong magiging maiksing shows. Di ba? Pag-aralan ninyo yan, ha? Halimbawa, sa isang birthday party, meron na akong show pang malakihan. Ang bayad ganito, 20,000 pesos. Ayoko yan, mahal, masyadong mataas. Pero pwede ho natin gawin ganito. Para yung pagdi-discount nyo, hindi nababaliwala. Nagkakaroon pa rin ng value. Meron ho kung malaki ang show na ganyan, pang birthday party, pero 25 minutes lang. Ang haba naman, 1 hour, hindi na. 25 minutes meron ho, 10,000 pesos. Pero, pwede ho nating dagdagan 1,000, 1,000, 1,000 para magiging 15,000 pesos. Anong mangyayari? Lumilibot ho ako sa table. Meron akong mga maliliit, liit na show. Ini-entertain ko ho yung bawat table. Kayo ho yung celebrant, imbis na pinipicturean lang kayo per table, kasama ho kayo dito, mina-magic-magican natin per table. Tigwa 1,000 pesos po yun. Kita mo na? Mababawi mo rin ngayon yung iba mong gastos. At ngayon, nagkakaroon ka ng close interaction doon sa mga bisita. Hindi lang ngayon pambata ang magic show na na-target mo. Ang na-target mo rin ho, kasi kahit pang adult, meron ho akong mga magic pwedeng gawin. Nakukuha? Yes. Nako, sisingilin ko na kayo ngayon yan. Hindi na, kasingilin. Di ba, no? Totoo? Pwede? Yes. Applicable? Actually, ginagawa ko rin dati. Ngayon, sa pricing mo, may price list ka. May checklist ka ngayon kung paano gagawin. No? Mas napapakita yung value, mas tumataas yung presyo, nagkakaroon ng pagkakaroon kumita, no? Kakaroon ka ng mga networks pa. Thumbs up, thumbs up? Yes, yes. Okay, ha? Sarap. Ito, example, Tignan natin. Meron ka raw benta, sales. Page 29, page 30, doon sa libro, no? Tignan ninyo, ha? Open it. Page 30. Check na grid. Meron kang sales na 10,000 pesos. Yun. Kung ano man niya, kunyari, isang araw yan, isang linggo, kunyari 10,000 na. Ang cost mo ron, 4,000. Ibig sabihin, direct cost yan. Kaakibat yan ng produkto mo yan na binenta mo. Kaya tinatawag na cost. Yun yung bayad mismo doon sa produkto mo. Kaya cost, ha? Wala kang magiging cost kung wala kang benta. Yun, ha? Yes. Pero yung operating expenses, laging nandun yun. Fixed naman yun. Kahit may benta o wala, babayaran mo yun. Okay. Pero,
kahit konti benta or marami ang benta, ang babayaran mo, yun at yun pa rin. Kadalasan, ganun ang operating expense. Fixed yan. Di ba? Kasi katulad ko yan, renta. Eh, magbabayad ka sa lugar, 10,000 pesos. Kaya may benta o wala, bayad ka talaga. Eh, pero yung direct cost mo na mga magic tricks, mga paraphernalia, ay talagang mas maraming benta, okay, 10,000 pa rin ang renta mo. Di ba, no? Pero pag wala kang benta, babayad ka pa rin 10,000. Pero yung magic tricks mo, ang cost mo ron, eh kada benta mo, eh kung magkano yung halaga ng nagastos mo sa isang trick, yun ang cost mo. Nakukuha, ha? O kaya meron ka example, at net income 2,500 kasi may operating expense ka 3,500. Tax mo, kunyari na lang, nagbabayad ka ng tax, 500 pesos, meron kang net income after tax na 2,000 pesos. Kayo ba nagko-compute kayo ng ganyan? No, kita nyo na, hindi. Plus, ito, madalas tinuturo ko sa estudyante ko, hindi lang dito sa Vision Pagnenegosyo, kahit kayo sa personal ninyong buhay talaga, hindi lang sa negosyo. Dapat kayong mag-asawa, kayong mag-partner sa buhay, gumagawa kayo ng ganyan, no? Sa personal ninyo, para nalalaman ninyo kung magkano ang natitira. Kasi gastos kayo ng gastos eh. Tapos nangangarap kayo ng bahay, kotse, business. Eh, ang kinikita lang pala ninyo sa isang buwan, 2,000 pesos. Eh, kahit ilang taon na kayong mabuhay, hindi nyo pa rin mabibili yung gusto ninyo. Tama? Kaya dapat nagko-compute. Alam nyo, kahit nga sabi ko, magkakaroon pa lang ng relationship, magjowa pa lang, papasok, maging mag-asawa, dapat napag-uusapan nila yung finances nilang ganyan. Napo-project na nila. Oh. Thumbs up, thumbs up! Yeah. What's up? Oh, bakit mahalaga ang sales? Bakit nga po? Ang benta, bakit mahalaga? Bakit nga ba mahalaga? O si Sir Herman. Pag wala kang benta, wala kang kita. Wala ka. Oy, pag wala kang benta, wala kang kita. Pero hindi automatic 'yun, ha? Kasi nga kahit may benta ka, eh kung kulang or mali ang presyo mo, naku, wala pa rin. Oh, mali. Oh, ang costing mo taas, mas maliit ang presyohan mo, wala kang kita. Kasi meron naman billion sales. Billion na, tapos nung kinumpit-kumpit na, ay wala, ang liit ng kinita, lugi. Sa Oh, OPEX. kaya lugi pa dahil sa operating expenses sa OPEX. Eh di sayang yung effort nyo. Kaya sabi nga natin, daig ng tamad yung buti pa tamad, hindi pagod. Kasi nagpakapagod ka eh, nakabenta ka ng milyon-milyon tapos nung tinatanong ka wala kang kita, di ba, no? Ano ka pa? May utang ka pa. Baka may utang ka pa. Eh di, Negative ka pa sa mga supplier mo. eh ikaw na nagtrabaho, may utang ka no doon sa tindahan, may listahan ka ron. Yung pagod mo, hindi pa nabayaran. Hindi pa nabayaran yung pagod. Tamad. Eh, tama. Paway nga lang yung tamad eh. Parang sarili mong negosyo, ikaw pa yung maniningaling sa negosyo mo yun kasi yung pagod mo, hindi nabayaran. Hindi nabayaran. Oy, sabi nga ni Brad Pitt alam ba ninyo, mahirap din trabaho yung tambay. Eh dapat, kaya binabayaran din yung mga yan no? Bakit? Kailangan yung tambay, kailangan nandun ka. Hindi pwedeng wala ka. O, di ba? Fiscal Oo. presence. Kailangan nandun yung presensya mo ron, no? Hindi pwedeng wala ka, kaya dapat nandun ka lagi. O, yun ang, kaya mahirap din ang tambay. Tama pala yung 4-piece. Ito ang umpisa ng kita at umpisa ng lahat. Totoo, no? Magnenegosyo ka, yun ang una mong isipin. Pwede bang makabenta? Meron kang ginawang tosino, longganisa, ang sarap, ang galing, kaya mo bang maibenta? Yun ang simula eh. Diba? Next, paraan na makakonect. Tignan nyo na, ang sales pala, hindi lang pala gusto mong kumuha ng pera from customers. Ito pala ay way, paraan, opportunity na makakonect ka, makakausap ka ng tao. O, tignan nyo na, yan ang malaki, magandang maituturo natin, matatandaan ninyo. Nahihirapan ka makipag-usap sa ibang tao. No? Diba? Ito, si May. Parang nahiya akong kausapin to si May. Parang gano'n, ilang ako. Ganda ni May. Ako, pogi lang ako. Nahiya ako. Ganun. Pero pagka meron kang isang purpose, yung magbenta ka, di ba, no? Hindi ka mahiya na i-approach yung tao kasi ang purpose mo magbenta eh. O, lalo na kung hindi pa nga
ang tinutumbok mo, benta eh. Ang tinutumbok mo, oh, May, ano bang tingin mo, kamusta ka na? May kailangan ka ba? Ay, nako, biglang dun mo maipapasok yung pagbebenta mo. Di ba, no? Sabi, may approach ka. Kaya nakaka-connect ka ngayon sa tao. At ang connection sa tao, binabayaran yan. No? I-connect mo nga ako kay ganito. Ang lagay, ganito lang. Bayaran mo ako. Connect mo nga ako kay ganito. Di ba, no? Gusto ko makausap si ganito. Uy, binabayaran yun. Di ba? Mag-Facebook ka, kung tutusin, libre, pero binabayaran yun sa mga advertisements. Para makakonect ka lang. Kasi may effort yun eh. O, kukuha nyo ha. Eh, ikaw, legit ka na nagbebenta. Eh, talaga makaka-approach ka ng tao. O. Next, ito ang dugo ng kumpanya. Yun yung dumadaloy. No? Yun yung nagpapump. Na ibig sabihin, para umikot ng umikot yung kumpanya, mag-go on, mabuhay, eh kailangan makabenta. At ang dami-daming ang mga ways, approach kung paano magbenta. Kailangan mong mahanap yung paraan. Nasubukan nyo na bang kumuha ng mga agents ninyo para sila ang mag-refer? Or managers ninyo? Actually, yung service agents ng mga magicians kasi, dati, mga bookers. Bookers. Party shops. Sila yung mga agents. Organizers. Sila yung, kumikita sila through... O kaya tingnan ninyo ha. O ang galing ngayon ng mga masahista, therapist, mga spa. O kasi dati mga 10 years ago ginawa ko 'yun eh. Sinabi ko sa estudyante ko eh. Kailangan ko ng app na ngayon lahat ng therapist spa gusto ko nandoon. Parang Grab, no? Kailangan mo ng sasakyan, punta ka sa Grab o sa kung ano man, TNBS yan, doon ka magbo-book. Ginawa na rin ngayon ng therapist. Yeah. Di ba, no? At ngayon, kahit nasa ang lugar ka, kasi dati, nalilimitahan ka lang eh. Nandito lang ako sa barangay 1, 2, 3. Yung therapist lang dito, tapos yung mga mamasahiyan, nandito lang. Service. Oo, ngayon, nakagawa ko ng apps. Yan, galing. Bakit? Doon na nagbo-book, nandun na yung tao, yung virtual assistant, isa lang, na halimbawa. Pero, namamanage niya ngayon lahat ng therapist sa lahat ng lugar. O, edi, pag-aralan ninyo yun. Sa mga magicians, kuha kayo ng isang secretary. Pero ang handle niya ngayon, 30 kayong magicians. Saan ba ang show ninyo? Ganito. At tapos ngayon, yung kukunin yung secretary na gano'n, virtual assistant, paggawain nyo rin ng marketing. Di ba? Ang pasahod ninyo, tigpa 500 pesos kayo buwan-buwan. E di 30 kayo, 30 times 500, 15,000 pesos. Yung virtual assistant ninyo, sasahod siya 15,000 pesos. Ang trabaho niya ngayon, magpabook doon sa 30 magicians. O di okay, tingnan ninyo. Kasi hindi mo naman makukuha yung lahat ng lugar eh. Hindi mo makukuha lahat ng araw ng show. Di ba? Hindi mo makukuha lahat ng customers. Hahati-hatiin ninyo talaga yan. At kailangan nyo ng coordinations. Daig nyo nga yung minsan, pati nga yung mga nagpipicture-picture lang, yung mga photography sa birthday party, mga events. Oy, may ano na yan eh, may grupo na yan eh. Sa Facebook, may page na yan eh. Nag-uusap-usap na yan eh. Oy, pre, hindi ako pwede ng ganito. Ikaw naman, sa ganito. O, bibigayan na sila ngayon. Ginagawa nyo yan. Pero yung meron kayong isang ahente na magmamarket para sa inyo, pag-aralan ninyo, tignan ninyo. At ngayon, kada booking mo, bukod sa 15,000 pesos mo, kada booking mo na ganito ang presyo na maibubuk mo, meron kang 500 pesos. Ako, edi gaganahan yun. Diba? O, pag-aralan ninyo. Tapos, meron namang generic fund na babalik nyo na para hindi na kayo magbabayad ng 500 pesos monthly. Kasi sasabihin nyo, magrereklamo ka. Ba't wala ako nakukuhang show? Taga saan ka ba? Taga Bicol ka. Walang mag-book eh. Bayad ako ng 500 pesos. Huwag ka na magreklamo dyan. Dahil kumikita na yung grupo nating 30, medyo yung pasahod ni sekretary natin, na-shoulder na. O, di ngayon, pag-aralan ninyo, meron kayong isang tauhan na ngayon, nagtatrabaho para sa inyong lahat. Yung service ng isang tao na yon na-divide sa 30 na magicians. Ha? Kailangan makabenta eh. Ito ang layunin ng mga negosyo. Totoo yun. Ang dulo pa rin yan, makabenta.
Ayos ba? Yun talaga ang Oh. kailangan. Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! How to increase sales. Yan, malaking hamon yan, malaking challenge. Oh, marami kayong mga produkto. Kinukwento-kwento ninyo, marami kayong kayang gawin, maraming ibenta. Pero ang tanong kasi niyan paano mo maging consistent na makabenta ka? At ang susunod na challenge, paano mo mapataas? Kasi yung bentahan, ako, mabebentahan mo ako isang beses. Posible. Mapapaniwala mo ko. Pero yung susunod mong ibebenta sa akin na yun at yun din, baka hindi ko na bibilin ulit. Pwedeng hindi ko nagustuhan yung produkto, pwedeng nahirapan lang ako, o naawa lang ako sa'yo. No? Kaya ang tanong talaga, paano nyo mauulit-ulit at ngayon, paano mo magiging better? Yun ang magiging tanong mo ron. No? Kung ang intention mo lang ay simpleng buhay, makabenta ka lang ng ganito to sustain you for a day, di bahala ka. Pero ang challenge is, paano yung ganun? Halimbawa, si Mai, may produkto siya. Halimbawa, yung mac and cheese. Ang tanong, paano ka makakabenta araw-araw, ulit-ulit ng mac and cheese? Pero kung nagbebenta lang siya ng once a week, no, kaya twice every month, every 2 weeks, o occasional, pwede. Pero yun lang ang target lang niya. Kaya lang, kita mo lang doon, maliit lang, every 2 weeks lang. Yan challenge sa'yo, magbenta ka naman araw-araw Kaya yun ang magiging, paano ngayon yun? Ang tao magsasawa naman araw-araw, hindi makakain ng mac and cheese araw-araw. Kaya, paano mo ma-increase ang sales? Number 1, talaga magpakilala ka. China-challenge natin na dapat sana meron kayong company profile, no? Yung pagkatao mo, sino ka, pati mga posts mo sa social media account mo, dapat nakikita, nagpapakilala sa'yo. Kung sino ka. Next, magkaroon ng relasyon. Hindi lang naman kasi ang bentahan, 5 tao kayo, 5 approach nang gagawin ko sa inyo ng pagbebenta. Number 1, si Mai. Pwede ko siyang benta agad. May binibenta ako, Mai. Number 2, si Cas. Aray, kamusta ka na? Kwentuhan tayo naman. Ano tayo dyan? Merienda tayo. Hindi ako nagbenta directly. Number 3, Trans, kamusta ka na? Uy, may binibenta. Ibang topic yung ko. Ibang binibenta ko. Di ba? Uy, Herman, ara, natatakot ako sa'yo. Gano'n, iba naman, no? Sa kanya naman, uy, Ron, medyo may bad news ako Iba yung nangyari sa bahay namin. Halimbawa, gano'n, no? Pero later on, may relationship, doon mo makukwento. Merong nagbenta ako agad, merong medyo may konting tinda, meron tinatanim-tanim pa lang ako. Yung process nung sales ko, magagawa ko sa inyong 5. Merong hindi naman kailangan bentahan ko kayo kagad, no? Pero bukas, pa-follow up ko si Cas. Sa pangatlong araw, si Ron si Trans na ang pa-follow up ko. Ibig sabihin, may mga itinatanim ako ngayon sa inyo ng pagbebenta. Hindi kailangang hard selling lahat Di ba, no? So, dapat relasyon ang binubuo. Pag nabenta ko sa kanya, nabenta ko sa inyo ito, magaling si Trans sa pagbuo ng relasyon. Nabenta ko sa inyo isang produkto ko. Pag may relationship ako sa inyo, next time na kahit anong klaseng produkto ang ibebenta ko, posible bibili rin kayo. Di ba? Hindi kayo magagalit sa akin. Kaya kahit nga sa umpisa talaga, marketing yun Magbenta ka na lang na hindi ka muna kumita. No? O kaya ma-establish mo lang talaga yung relationship. Sa susunod na magkita kayo, doon ka makakabenta. Sa mga magic, mag-magic ka lang muna ngayon. Ang gawin mo nga Ma'am, may magic show ako. Promo. Buy one, take one. Kasi may relationship ka sa una Diba? Sa pangalawa, doon ka naman babawi. Anong mangyari? Pangatlo, i-refer ka na niyan. Doon ka na rin ulit bumawi ng presyo. Kasi, imbis na gumastos ka, nag-marketing ka, di ba? Naggawa ka ng mga flyers, nagpa-print ka ng mga ads na kung ano-ano, mahirap na marketing pa yon. Hindi mo sigurado kung kukunin ka talaga, babalik. Pero yung relationship, sigurado. Nakukuha. O gusto mo nga, ma'am, gawin mo ako ninong. Ako, ninong na magician. Brandingan mo yung sarili mo.
Parang si Ninong Ray. Ikaw, Ninong magician ka. Lahat to ng minamagikan kong bata na below 3 years old, 4 years old, sa akin ho yan. Ninong ako niyan. Libre yan. Ano ba naman yung gantong 10 minutes, 15 minutes, minagikan mo. Pero pagdating ng 7 years old niyan, sa'yo kukuha yan. O, may bayad na yun. Diba? Discountan mo kunyari. Dahil inaanak ko ho yan, imbis na 20,000, 10,000 na lang ho. Ganun, o. Pero nakapag-marketing ka, wala kang binayaran. Nagkaroon ka ng relationship sa iba. Nakukuha. Pero, ang ganda ng branding mo. Ikaw yung Ninong Magician. Pagka may tinanong, ay lahat yan ang Ninong ng bayan. Ay, ang galing mo. Lahat ng bata na yun sa'yo dumaan. Di ba? O, tignan nyo yun. Kasi relationship ang binubuo eh. Kaya katulad ni Trans, relationship. Masatisfy ang pangangailangan ng customer. How to increase sales? Hindi nga pangangailangan mo. Pangangailangan niya ang masatisfy mo. No? Huwag mong pasamain ang loob. Bumili sa'yo, parang palpak yung nabili niya, gawin mo lahat ng parang hindi siya makaramdam ng niloko siya. No? Kung okay lang, palitan mo, lagdagan mo pa ulit, tapos sa susunod. Kasi halimbawa ako, kakain ako sa isang restaurant. Ganda na ng upuan ko rito eh. Biglang may dumating na parang grupo. Naalanganin sila, may upuan dito, na hindi nila mapagdugtong para magkasya yung grupo. Ang ginawa ng manager, kinausap ako. Na English ganyan ha. Tapos, kung pwede ba raw ako lumipat dito para ako naman. O di sige, para wala namang kaso sa akin. Sasama ba ang loob ko? Parang masama ang loob ko sa umpisa. Kasi nga, ang ganda ng upo ko eh. Tsaka feeling ko, customer naman ako eh. Diba? Nauna na ako. Pero ang ginawa ng manager, binigyan niya ako ng coupon na extra appetizer, free appetizer, next time you come back. Sabi niya ganun sa akin. Di tuwan-tuwa naman ako. Sige, di lumipat lang ako. Okay lang. Sa akin, ako kumita na ako ng free appetizer. Pero si manager, ang galing din, marketing din yun eh. Kumita siya uli rin eh. Bakit? Babalik ako eh. Babalik eh. Tapos, mayabang pa ako sa pagbalik ko. Hindi lang ako mag-isa ron. Magsasama ako. Bakit? Ipagyayabang ko na special ako rito. Meron akong free appetizer. Kaya baka sama ko yung misis ko, o 3 man kami na kaibigan ko. Diba, no? Kikita siya ulit doon. Hindi siya malulugi doon sa mga ganong bagay. Kaya kayo, alam nyo, subukan ninyo yan. No? Magbigay kayo. Kasi masarap, kunyari, pinagmamalaki mo yung mac and cheese. Paano kung malalamang masarap yung mac and cheese? Sabi ni Herman, magpa-free taste ka. Magpa-sample ka. Na ngayon, pagka nasampulan talaga, talagang hanap-hanapin yung mac and cheese mo. Pero kung hindi ka magpapasample, yun ang strength ng produkto mo, hindi ka magpapasample, hindi namin matitikman, wala kami, hindi kami bibili. Ang strength, ilagay nyo ulit sa magic show ninyo, ang strength nyo, magic. O paano kayo ngayon magpapasample ng magic na meron kayong later on, relationship, at tatawagan kayo, may balik, may ganon. Diba? Kung ano-ano. Diba? Pag-aralan ninyo. Kasi mac and cheese, medyo madali. Mac and cheese, kapraso, ganyan. Ano? Uy, sarap ah. Sarap, okay ah. No? Yung magic, paano ngayon? No? Di, nag-magic ka sa akin ngayon. Oh, Doc, eto coupon. Pamigay mo, Doc. Pagka meron kang may birthday, Doc, galante ka, namimigay ka ng discount o birthday. Di ba gano'n naman? Yung iba, spice pa, pampaganda. Kunyari lang naman, raffle, 500 coupon. Di ba? Free. Ikaw naman, tontuwa, nabunot yung pangalan mo. Doon ka sa facial, 500 pesos free. Pagdating mo naman doon, 1.5 yung presyo. Di ba? Gagastos ka rin talaga. Pero pakiramdam mo, wow, social ito eh. Maayos to eh. Okay lang ako. Nakatipid ako ng 500 pesos. Di gawin nyo rin yun. Magpa-raffle kayo na magpa-raffle ng free magic show. Free, 15 minutes. Parang bitin naman yan. Ganito ha. Di doon nyo ngayon pasok. Ma'am, meron akong mga per table. 1,000. Di kikita ka ron. Free yung 15 minutes. Gawin mo naman 20 minutes. Sige ho. Ma'am, basta avail nyo na tong 1,000 pesos per table. Ang ganda nun, interactive. Di ba, no? Hindi maiinip yung mga bisita ninyo.
Habang nagpapalit kayo ng damit dyan, o kung kumakain na iba, nakapila yung iba, ito hindi pa, nagmamagic ako. Yun yung value. O, dagdag ng 1,000 per table. O, edi doon kayo kikita. Ang galing, di ba? Ayos ba? Pag kumita kayo, balikan nyo ako. Balatuhan nyo ako. Papa-audit na. Paulit na. How to increase sales? Meron ka ng relationship, mai-refer ka ngayon at maikwento ka. O di ba? Paano tulungan mo siyang maikwento ka rin niya? Katulad nga ng free coupon. Di ba? Mai-post siya, mai-post ka, tulungan mo rin siya. Kasi ako, kukwento ko kayo. Hindi ko nga maalala pangalan ninyo. Paano ngayon yun? Ang galing-galing nga ninyo. Sino nga ba yung magician na yun? Wala na, di ko na maikwento. Bigyan mo ko halimbawa ng coupon. Bigyan mo ko ng discount na, di ngayon, the moment na may makita akong alam kong ano, di bigay ko na sa kanya. Ito, kilala ko itong magician na to. Tulungan mo rin siyang maikwento ka. No? Pero maganda yung naikukwento na i-refer. At ngayon, Doc, pagka may nai-refer ka pa, Doc, sa akin, may commission ka. Di ba? Gawin mo akong agent mo. Na ngayon, ang agent, hindi mo ako kailangan pasahurin as employee. Bibigyan mo lang ako pag may nai-refer ako. Di ba? Kasi mahirap pag employee. Pag walang nai-refer, pasasahurin mo pa rin yun. Nakukuha, ha? SSS pa no? Doc, alam mo, Doc, sa bawat seminar mo, gawin mo akong partner. Ibig sabihin, lagay mo yung mukha ko, yung logo ko dyan, contact number. Bawat seminar mo, bawat lecture mo, magpa-free raffle ka ng magic show. Gawin ninyo sa akin yun. Sponsor ko kayo ngayon, parang ex-deal, di ba? Babanggitin ko kayo lagi, nasan man ako. Tapos, nandiyon yung contact number nyo. But wait, sa mga attendees, may raffle tayo ngayon. No? Free magic show. Anong mangyari? Makakausap nyo yung tao na yun. Makukontak nyo. Tapos bigyan nyo na ulit ng referral yan. Puro libre pala lahat, ano? Hindi. Sa ibang bagay kayo kikita. Diba? Katulad ng, bawa, yung isang nakita ko na driving school siya. Driving school, ano? May bayad. No? Walang nag-enroll. Ang ginawa niya, free driving school. Puntaan lahat ng mga tao sa kanya. Anong binenta niya? Car insurance. Doon siya ngayong kumita. Yung mga naman. Diba? Ngayon, lalo na kung palpak-palpak tong pagdadrive nitong mga students ko. Okay lang. May insurance akong binebenta. Yun. Kukuha ka talaga ng isang pang-attract mo pa na makuha mo yung relationship, mai-refer ka. Tapos, tadan! Ito yung aking ultimate product. Ito yung aking binebenta talaga. Hindi yung direct kagad na, Kimay, baka turn off kagad. Ayaw na niya akong kausapin. Kasi, ito na naman si Doc Bench. Ito nung, bebentahan na naman ako nito eh. Sunod magkita kami nito, iwasan na ako niyan. No? Pero yung mga coupon, pwede. Pa-raffle ninyo. Sabi ko nga sa inyo, bigyan niyo ako ng free raffle. Kasi, yan, ginawa ko yan sa employer ko dati. Nagpa-free ako kasi may massage, o kaya yung detox sa paa. Lahat ng kakilala ko, bibigyan ko ng ganyan. Free. Ano mangyari? Pupunta sila ngayon doon sa store namin. At doon ngayon, makakausap siya ng mga ahente, distributor doon. Magkakaroon ng sales. Natuwa yung boss ko noon. Nagkaroon ng idea. Kasi ngayon, this time, pooling ka ngayon. Napapapunta mo sila ngayon sa shop ninyo. Paano mo sila mapapunta sa magic show mo? Diba? Next, ma-refer ka, tulungan mo silang mai-refer ka. Hindi yung basta, refer mo naman ako. Hindi, i-equip mo siya. Bigyan mo siya ng flyer, bigyan mo siya Facebook, bigyan mo siyang contact, bigyan mo siya ng free coupon, bigyan mo siyang referral. Okay? Mapaganda ang produkto at serbisyo. Syempre, yun talaga, sikreto rin talaga yun, na hindi naman sikreto. No? Tataas ang sales mo kung talagang magaling ka, magandang produkto, serbisyo mo. Hahanapin ka. No? Kahit malayo ka, kahit saan ka, di ba? Yung isang cake dun sa isang area, Quezon City, talagang for ordering lang siya, ordering. Hindi, wala. Talagang punong-puno lagi yun ng mga pumipila doon, yung mga umu-order, pre-order. Kung may gagawin man niya ilang piraso lang tinda, maswerte ka na, makabili ka. Kasi umaga pa lang, ubus na. Kasi masarap. Kasi ang galing ng sistema, ang galing ng style niya.
Tapos pre-ordering din siya eh. Ganun nga, ang gawin ninyo. Ma'am, ganito, turuan ko rin kayo para sigurado sa inyo magsho-show. Ma'am, ang ganito ho, mag-lock in kayo sa akin ng 5 shows, 5 event. Imbis na bayaran nyo ako ng 20,000 each, 10,000 each na lang ho. 5 shows, 50,000 instead of 100,000. O di na-pull mo siya, na-lock in mo siya, ikaw ngayon, hindi ka nangangamba na baka wala kang show. Anong ibig sabihin? Ma'am, magbayad kayo sa akin ngayon ng 50,000, may kontrata tayo, ganito ganyan, may demanda nyo ako, ganito ganyan, kung ano man, basta nandiyan lahat, 50,000, 5 shows lock in. Imbis na 100,000. Anong ibig sabihin? Kahit saan nyo ako dalhin, ibenta nyo yung show o i-refer ninyo, iregalo ninyo sa mga kakilala, inaanak ninyo, kayo ho nagbayad, 20,000 yun, pero 10,000 nyo lang sa akin nakuha. Oh, hindi ang galing. Naku, talagang sisingilin ko na itong mga magicians na to, no, direct. Singilin na natin to. Kaya mag-alala, Doc, may ano ka sa iyo kami pa-audit. Huwag ka mag-alala, ano? Gawin yung magandang produkto, serbisyo, kayo ang hanapin. Next, may ayos ang presyuhan. Yun, ang presyuhan kasi, hindi yung magmumukha kayong cheap. Hindi rin yung magmumukhang sobrang manggugulang naman kayo. Hindi yung magmumukhang parang giveaway lang talaga. Free show ito. Kaya nga 15 minutes lang, kunyari, gano'n, no? Pero ang presyo ng 15 minutes namin yan, ano yan, 8,000 pesos yan kung tutuusin. Oh. Ako, yung mga artworks ko, hanggat mare, hindi ko pinagmumukhang cheap. Sa totoo lang, hindi lang naman kasi artworks ang binebenta ko. Yung istorya, doon sa artwork. Kaya ganyang kalit na artwork ko, meron ako ganyan, presyo, 8,000 pesos ang artwork ko, ganun eh. Ganun kaliit yun. O yung mga ganun, dati 10,000, pero ngayon 20,000 pesos na yun. Yung ganun kalaki. Artwork. Yung mga pinakita ko sa inyo. Ito, yung mga painting. O yan, yung painting na nasa libro natin. Yan o, painting o. 10,000 pesos each yan eh. Pero mga ganito kalaki yan, nung time na yon. Di 40,000 pesos yan. Okay, pero hindi magmumukhang nanloloko, hindi magmumukhang cheap. Pero tayo kasi, with the help ng mga media, ng mga kasama natin, ma-establish natin, may branding yung artwork ko. Plus, anong nangyayari? Kasi yung artwork ko naman, hindi lang naman ngayon lang ako nagbenta. May balak talaga ako na investment yan. Na dire-diretso talaga yung pagpipinta ko, yung business na ganon, yung career ko na ganon, para yung mga investors bumili, later on, makikita talaga nila. Tumataas yung presyo ng mga artwork. Dati nga 10,000, ngayon 20,000 na. Okay? Kaya dapat gandahan ng presyo. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Ako, mahaba-haba pa itong lecture natin, Kasi ito, sa lahat ng lectures ko, itong pinakamahaba makabenta. How to project the correct sales. Number 1, alamin mo na bakit ka magpo-project, o kung talagang meron ka bang magiging sales, no? At ngayon, talagang magkakaroon ng benta, bakit sila bibili? Ma-project mo yun, Bakit kailangan ma-project yung tamang sales? Kasi, malalaman mo yung target mo nga, malalaman mo kung kailangan ko pa magtawag, kailangan ko pa maghabol, kailangan ko sumigaw, kailangan kong sumayaw. Hindi, okay na ako, medyo pahinga na ako para bukas may energy na ako. Ganun mo malaman. Or, ano yung magiging benta mo, para ngayon yung cost mo, yung inventaryo mo, malalaman mo. Mag-i-stock ako ng marami, mag-stock ako ng konti. Magpo-produce ako ng marami, konti lang i-produce. Kasi bebentahan ko lang, bilang lang eh. Alam mo ngayon, bakit kailangan mag-project, no? Ano pa? Kasi maiwasan mo yung limataan mo yung pakiramdam lang. Pakiramdam ko, mataas benta ko ngayon. Hindi, kasi dapat medyo lagyan mo ng science, maging logical ka, lagyan mo ng mga reason na bakit bebenta, bakit bibili, at ngayon maiwasan mo yung provision mo ng pakiramdam lang, no? Mai-project mo na, may project mo ng tama para ngayon, eto may basis ako. Sa Facebook, may 5 bibili. Sa TikTok, may 5. Sa kapitbahay ko, may 10. May basis ako. 20 ang bibili sa akin ngayon. Ngayon, hindi yung pakiramdam lang na, naligo ako ngayon, pakiramdam ko, maganda benta ko. Aran yan, ano? Pagka ganun ka, waiting ka lang, mahirapan ka. Kailangan may reason, maintindihan mo.
No, bakit sila bibili? Ano pa? Para maiwasan mo rin, ma-project mo yung correct sales mo, maiwasan mo yung mga mistakes mo dati. No, yung mga pagkakamali na hindi ka nakabenta or bakit tumanggi, no? At ngayon, mailatag mo. Alam ko nang gagawin ko. Ito na. Itatama ko na. Kaya ngayon, ito na magiging benta ko. Tinatama, kino-correct mo yung projected sales mo, nilalagay mo projected sales mo dahil somehow, kino-correct mo yung sarili mo. Ina-adjust mo yung mga dapat na baguhin sa behavior mo, sa pakikipag-usap mo, sa style, sa approach, sa marketing activities mo. No? Ang marketing activities, ngayon dati gumagawa ka lang, brochure, brochure, brochure. Ang tanong ko, ilan sa tingin mo ang nabenta mo sa brochure mo? Dapat, ililista mo. Naku, 1,000 pinaprint mong brochure, ang nabenta mo lang, 2. Naku, hindi effective. Baka wag ka na mag-brochure. Baka ang kailangan mo talaga, magandang brochure or flyer na ang mangyari, meron ka lang 5 nakausap, ang ganda ng folder mo. Pero doon sa 5 na yun, 3 ang siguradong may balik, bibili sa'yo. Baka mas maganda, ganun ang gawin mo. Kaya kayong portfolio ninyo, baka maganda, talagang gagawa ka ng hindi lang basta card na ganun. No? Portfolio. O kaya, maging impressive. Sir, may business card po ako. Nasaan? Sir, binigay ko na po sa inyo, nasa bulsa nyo na. Nakaka naman, ang bilis mo, no? Sir, nawawala yung wallet nyo. Di ba? Magkaroon ka ng impresyon na ganun talaga, di ba? Susugal ka na ng sigurado kang may benta. Kasi kadalasan, tayo, bahala na eh. Ganun ang ginagawa natin. Hindi. Dapat ma-sure mo, ma-project mo, atong mga activities kung ito may resulta. Okay ha? Thumbs up, thumbs up! Thumbs up. Tapos, masabi mo rin, hindi ka rin fly by night, o kaya yung mga maling projections talaga, maiwasan. Pag may tama kang projection, magagawa mo yung business model mo, magagawa mo yung financial model mo, magagawa mo ngayon, no? Makikita mo, mapoproject mo, kung may buhay ba ang negosyo mo. After 1 month, after 2 months, after 3 months, after 1 year, 2 years, 3 years. Yun kaya kinakailangan ma-project mo. Hindi pwedeng, ito kino-correct ko mali kasi yung mga estudyante na gagawa ng thesis, magdi-defend, no? Gagawa ng business plan nila. Tapos ang projection nila, Sir, year 1, loss. Bakit, Sir? Mababa benta namin. Kasi nagpapakilala pa lang kami. Sa akin, negative yun, mali yun. Bakit ka nagpaplano ng lugi? Magplano ka ng successful. Kaya kung year 1 pa lang yan, ay nako, pagdating niya sa totoong buhay, baka 2 months pa lang, sasarado mo na yan. Hindi mo na hintayin yung 1 year eh. Kung alam mong nalulugi ka di ba? Yes. Anong mangyayari? Dapat kung alam mong palugi ka, kaya ka nga nag-aral ngayon, i-correct mo na ngayon lahat yun. Para ang projection mo, year 1 pa lang, kikita ka na. Wala na no? Mali na yung sasabihin mo sa aking dahilan, Sir, nag-uumpisa pa lang kami, nagpapakilala pa lang kami, kaya mababa benta namin. Kalokohan. Di ngayon pa lang magpakilala ka na para pag binuksan mo yung business mo, marami ka ng benta. Tama. Di ba? Nakukuha. Maling dahilan yun, ha? Kaya dapat i-project mo, nakikita. Pero yung reasonable. Kasi baka naman lolokohin mo lang din na, ganda, taas ang benta ko. Pero sa totoo lang, wala. Doon ka ngayon mag-adjust. Thumbs up, thumbs up! Thumbs up. Sa pagbebenta, tandaan na ninyo, marketing. Ito ang inaaral din natin ngayon. Kaya makabento, makabenta. Makabento ka ng kailangan nila, masatisfy sila. Hindi yung ikaw ang nag-imbento para masatisfy ka. Hindi ikaw yung customer Sila. Mabenta mo sa kanila. Anong kailangan nila? Alamin mo, aralin mo. Yun ang gagawin mo. Hindi katulad ng magic. Ano ba target mo? Mga magicians. Kaya ba nilang gawin ito, yung ginagawa mo? Baka hindi nila kaya. Hindi nila bibilin yung magic tricks mo. No? Gumawa ka ng magic trick na pang elementary. No? Kasi ang target mo, ganun, as kaya nilang gawin yun. Dahil may naghahanap sa'yo ng mga elementary na gusto mag-magic. Di yun ang gagawin mo, makabento, sasatisfy mo yun. Marketing yan, Kasi ang definition ng marketing, satisfying the needs, demands, or wants of the customers at a profit. Yun ang definition ng marketing. Tignan ninyo,
Di ba definition din nung business yun? Ang business naman, any activity at a profit. Kumikita ka. Any activity. Pero si marketing, kinwalify niya yung any activity. Yung activity na yun, satisfying the needs of a customer at a profit. O, yun ang definition ng marketing. Marketing, ano yan eh, 3 C's yan according to Josiah Go. No? Yung company, no? Customer, tsaka yung competitors. Kasi company, ano yung produkto mo? Customer, ano yung hinahanap niya nung kailangan niya? Exceeding the competitors. 3 C's yan. Kasi meron kang produkto na masasatisfy ang customer, na tinalo mo yung competition, kikita ka. O, yun yung profit. O, kaya dapat maaral mo yung marketing. Ano yung marketing? Basically, mayroon 2, 4, 6, 7 P's. Pagka originally, kasi pagka goods lang, 4 P's lang yan. Yung tinatawag na 4 P's ng marketing. Pero kaya nasa service kayo, mga restaurants, kahit anong serbisyo, meron 7 P's. Ano yung 4 P's? Number 1, product. O, ano yung produkto mo? Na based sa demands, wants, needs ng customer. No? Diyan magaling si Steve Jobs eh. Si Steve Jobs, hindi pa defined yung demand, yung need ng tao, siya ngayon maggagawa, magsasabi, ito, kakailanganin nyo ito. Kaya sa future, na-anticipate niya, yun ay bebenta niya. Di ba? Doon daw magaling si Steve Jobs, mag-create ng demand, ng wants, ng needs. O, next, pagkatapos ng product na inaral mo, based sa gusto ng customer, price. Pricing, presyo. Kasi depende yan. May mga psychological pa dyan, depende sa behavior, at kung paano mo ipepresent ang presyo mo. Di ba, no? Ako, malaking factor yan. Pumunta ka sa isang department store, doon sa isang tindahan doon, boutique, 70% off. Ako, araw-araw ako dumadaan doon. Talaga namang araw-araw naka-display yan, 70% off eh. Pero yung ibang bagong dadaan, oy, wow, naka-sale sila ngayon, no? Di ba? Kulit no? Kala mo naman, pagkakataon mo makabili ka. Yung isang produkto sa brand ng sapatos, 'di ba? Laging 50% off. Pero 'yun ang naging presyo niya. Nung una nabalitang magsasara na yan, kaya nag 50% off. Pero nung lumakas yung benta niya dahil 50% off, tinuloy-tuloy niya 50%, talagang tuloy-tuloy pa rin siya sa negosyo niya ngayon. Yung mga burger, buy one take one, presyuhan. O 'di ba? O bakit pumatok? Noon pinagtatawanan. Pero ngayon pumatok, ginagaya na rin ng iba. O. Ngayon, nanloloko ka ba? O nagbibigay ka ng value, sinasabi mo ang totoo, maniniwala ang tao, willing na magbayad ang tao, yung behavior niya, 99 pesos versus 100 pesos, no? Pag-aralan mo, tignan mo. Meron din naman pricing, may client ako, 99 pesos siya, meal. Nung nasilip namin, na-audit na namin, sir, yung mga taxes mo, ganito, ganyan. Ang effect niyan, naku, malaking babayaran mong taxes, tataas dapat presyo mo. Nung naging 105 na yung presyo niya, nabawasan siya ng customers. Diba? Pag-aralan ha. Place. Kasi, saan mo ba ilalagay yung business mo? Internet ba yan? O may actual na tindahan yan? No? Kasi, hinahanap din ng tao yung place. Tapos, yung experience dun sa place. Yung itsura ng lugar. No? Tignan mo rin yan ha. Pag-aralan niya. At ngayon, baka sisisihin mo yung lugar. Hindi bumenta yung negosyo mo kasi sabi mo, pangit ng lugar. Hindi. Sinisi mo yung lugar, nandiyan na yan. Ikaw lang pumunta dyan, kaya pumangit. Pero, ibig sabihin, ano yung paninda dapat dun sa lugar? Na ngayon, iaralin mo, anong dapat itinda rito? Diba? Kaya dun magaling. Kunyari, isang religion naman, isang religious group. Pupunta yan, magtatayo ng simbahan. Wala pa nga mga tao dun eh. Di ba? Kasi may pera sila pang invest, tatayo nila doon. Tapos, unti-unti na magkakaroon ng tao ron. Kasi nagkaroon na ng simbahan eh. Nagkaroon na ng bahay. At nung nagkaroon na ng bahay, saan ang religion? Saan sila magsisimba? Di dun sa nakatayong simbahan dun. Kaya talino, galing. Kanyari, isang fast food na kilala, sikat. Di ba? Ang gagawin naman nila dyan, tatayo sila ng branch nila dyan. Talagang tatayuan na rin, maraming business na rin dyan. Talagang marami ng pupuntang tao.
Yung isang sikat din na, businessman, ang galing eh. Bibili ng hektaryang lupa sa probinsya. Ganun yun. No place. Anong gagawin niya? Sa gitna nun, do-donate niya sa government. Airport. Wow. Eh di ngayon, nabili niya yan. Times 1 lang muna mga presyo. Eh dinonate niya airport. Ang laki. Gano'n. Oo, walang problema. Sa inyo na yan, government. Yan natin airport yan. Ginawa airport. Ano yung paligid na lugar? Lote. Sa kanya yun eh. Tatawid sa hotel. O di ngayon lahat. Times 100 ngayon yung presyo nun. Kikita at kikita. Bawing-bawi yung pinambili ng lupa kahit mag-donate siya ng sangkaterbang lupa. O, galing ano? Place. Hindi niya na ginawa ng Newport. Ako, huwag ka na lang huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Baka ma-quote tayo. Tingnan mo na lang, ha? I-blur na lang ni Director. Gano'n na lang niya, ha? Okay, ha? Aralin ang lugar, ha? Kung saan itatayo. At anong itsura, ano. Alam mo, katulad ng dati sa LRT, may nagtitinda dyan, branded na siomay. Eh, kumakain, may bumibili. May nagtitinda rin, hindi siomay na walang brand eh. Tapos may rice na nga siya, may kung ano na siya. Sa totoo lang, mas maraming bumibili dun eh. Kasi dati yung siomay, wala nang rice yun eh. Eh dahil doon nagawa niya, pwede palang lagyan ng rice. Eh, pero mas maraming bibili sa kanya doon. Tapos, walang brand yun. Kasi meal na eh. Kasi yung lugar din niya nandoon na. Tapos meal na. Ang galing na, 'di ba? Hindi lang oh, 'di ba? Yun ang need. Kasi mga tao doon mas mabilis ang serve, 'di ba? Nandoon eh. Isang bilis kain kaagad. No. Tapos lugar eh, yung lugar. Eh pagbabrandingan mo pa nga, tataas pa yung presyo doon sa lugar na yun eh. Eh mas mura siya. Eh mas doon ang bibili na yung tao. 'Di ba, no? Eh pero dalhin mo sa mall 'yan, sa food court ng mall, syempre mas uunahin ng tao yung may brand ng siomai kaysa doon sa walang pangalan. Naku, talagang lalangawin naman yun doon. O place ang pag-aralan eh, no? Yung isang kakilala ko rin, kahit anong tayo niya ng restaurant doon sa isang lugar na yon, walang kumakain, walang bumibili. Nagbigay ng coupon, mga kung ano, lahat ng wala. Pero pinalitan niya ng kainan na pwedeng mag-inom. Dati kasi pwede pang magsigarilyo. Kasi parang biranda yung lugar niya eh. Di ba? Ngayon lang pinagbawal na yun eh. Pero nung pwede mag-inom, pwede magsigarilyo, ay naku, punong-puno lagi yung ano niya. O, anong mali? Yung lugar ba o yung produkto? Di ba? Mali yung produkto niya nung una. Kailan bagay sa place. Doon sa place, pag-aaralan mo yung place eh. Eh kaya lang, humina na naman yun kasi bawal na magsigarilyo. O, di ba? Bawal na mag-inom-inom sa kung saan. Sa labas, sa beranda, hindi na pa pwede. Wala. Next, ito na, promotion. Etong promotion na to, hindi lang to basta gawa ka ng marketing activity. It's, sa ibang term, ang tawag niyan, communications. Kasi ang promotion mo, kino-communicate mo kung sino ka, kung ano ka, anong pwede mong masatisfy, no? Anong pwede mong magawa para sa kanila. So, hindi lang to basta-basta nagbigay ng flyers. Pupunta ka sa mall, inutusan mo yung isang crew, bigay ng flyers, 1,000 pinamigay. Pero doon sa basurahan, makikita mo, nandun din, tinapon din lahat yun. Diba? Pero, nakapag-communicate ba yun? Yung ibang tindahan, hindi na makabenta. Naku, bigla na lang clang, 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 clang! Ay, ano kayo rito? Buy one, take one! Ganun na siya, no? Naku, parang mumukhang cheap o hindi. Pag-aralan, tingnan ninyo. Pero yung mga mahaling restaurant na nagkakalembang na gano'n, naku, parang mukhang cheap. Diba, no? Pero yung isang isang brand ng pizza, nagganon siya ng bell, malakas. Pag satisfied customer, tang! Gano'n lang, no? Mas social yung dating nun. Tapos, ang dating, uy, may nasatisfy doon. Eh, ang daming nagbell. Eh, ibig sabihin, satisfied talaga yung kainan na yun. Planted pala yung Diba? Bell lang ng bell, ano? Promotion yun. Hindi lang basta, kasama yun sa promotion. Ito, kasama dyan yung term na gimmick. Mga gimmick. Gawa ka ng gimmick. Promotions din Oo, yan. kasi basta communication ang targetin mo. Hindi lang makagawa ng gimmick, ha? Kasi nga, pati sa mga social media account mo. Diba? Promotion yun. Nagpo-post ka ng mga kung ano-ano. Promotion yan. Kung tutusin, minumura mo yung may utang sa'yo. Talaga pinopromote mo yung pangit mong ugali, dadamage yung business mo ron.
Di ba? May gimmick-gimmick ka ron, may pakulo ka, o ganito, ganyan, o may show ako sa ganito. Pag pumunta kayo ngayon, o ganyan, may libre kayong coupon na pagpunta nyo, kunin nyo sa akin. May audience ka, may magre-refer sa'yo, may interesadong maging agent mo. O di yun nakuha mo. Next, pang-5 P, packaging. Kasi service revenue. Diba? Paano mo ngayon pinapackage yung sarili mo rin? Mamahalin ka ba? Itsura mo ba? Nag-Amerikana ka nga, magician ka. Pero yung Amerikana mo naman, mukhang gusgusin naman, nako, magmumukha. Alam nyo, medyo pasensya na, pero kahit naman sa pag-aaral, nabasa ko rin naman, mahirap kasing paniwalaan ng clown. You wanna say something, you wanna say something na truth, no? Mahirap paniwalaan ng clown. Ang magician, nalilink kayo sa clown din eh. Or ang clown, nalilink sa magician. Kasi magician nga, sabi ko, manloloko to, mambubudol to, nakakatakot kang kausap. Oh, parang tinatamaan talaga si Trans, no? Manloloko, mambubudol. Kaya ngayon, medyo ibahin nyo yung image nyo, babaguhin ninyo, titignan ninyo kung paano nyo mapipresent yung sarili nyo. Packaging yan eh. Diba? Paano nga ba? Diba? Ang clown, kasi nga, sabi ko, magbalita ka, kung alam niyang clown ka, hindi ka paniwalaan eh. Parang hindi yan totoo. Nagjo-joke yan. Diba? Ang magician, ganun din yan. No? Hindi ko paniwalaan yan. Nanloloko rin yan. Bakit? Nilalaro niya yung mata ko, yung tricks eh, di ba, no? Dinadaan niya ako sa bilis, o may ganun yun, may ganung notion. Kailangan yung baguhin. Tignan niyo kung paano. Di ba? Iba-ibahin nyo rin ang approach siguro ang magician kasi birthday party kuminsan yung level ng kausap ninyo eh mga bata kaya kuminsan effective yung comedy magic eh lalo na bata kasi yung bata naman talaga depende sa crowd ninyo ha ganun ha napatalon-talon mo yan na pasayaw-sayaw mo yan masaya sila eh. Di ba? Yung magic mo na simpleng gano'n, sayo-sayo ka yan, sayo-sayo ka. No? Hindi ka mahirapan sa ibang magic trick eh. No? Kasi yun yung audience. No? Pero, binigyan mo ng complicated yan na magic, nakanganga yun eh, hindi niya maintindihan yun eh. Di ba? Ano nangyari? Anong meron? Ha? Wala, hindi nila na-gets. Naku, kailangan maintindihan ninyo yun. Kasi how you present yourself, how you package yourself, baka nga, maganda pa, 'di ba? Yung itsura ninyo hindi parang mukhang kunyari, gagawa kayo ng ibang style ng magician. 'Di ba? Gagawa kayo ng character. Hindi na clown, no? O kunyari, ano ka na, taong grasa na magician. O kunyari ganun lang, no? Iisip talaga how do you present yourself? At doon magkakatalo-talo. Ha? Kasi nga therapist ka, pares tayo therapist. Ako, bara-bara, nakasando lang ako. Gano'n, ano? Ikaw naman, naka-formal ka, may costume ka, may damit ka. Mas magandang bayaran pagka gano'n. Next, people. Yun, kasi involve ang tao eh. Ikaw ang ganda ng itsura mo, pero yung assistant mo, ang pangit. Pwede nang maganda assistant. Di ang mangyari rin, pepresyohan kita ng, mape-perceive ko, cheap ito. Diba? Kaya dapat nga nag-i-English din kayo. Yung assistant mo, hindi nga marunong bumati eh. Mali yun. Kasi magmumukha kayong cheap. Turuan mo rin ang communications. Diba? Pagka may ano kayo, babati kayo. Yung bati nyo, wag yung good morning, excuse me po. Yung yukong-yukong ganun. Hindi. Kailangan bumati kayo ng professional. Diba? Kailangan matuto ng ganun. Alam nyo, kuminsan, pati yung conversation, usapan, dapat matuto kayo ng assistant mo. Kunyari, yung alam na yung kahantungan ng mga usapan, pero role-playing na pala yun. Pero, ang dulo nun, mapapaniwala ninyo yung client ninyo. Nakukuha? Dati sa isang theme park, nung nag-umpisa yan, English ng English lahat ng tao ron. Mahal, bayad, sosyal, wow, talagang pupunta rin, mga Inglesero. Luma na. Ngayon, kahit na kung sino na lang ang kunin, wala nang paggalang.
Eh kasi mura na lang, cheap na yung bayad. O, ganun mangyayari. People, ha? At kayo rin, you have to improve yung grammar ninyo, the way you speak, yung diction ninyo, yung phonics ninyo. You have to improve all those things. No, yung mga mannerisms ninyo, how you talk to people, no? How you listen, communication ninyo, dapat pag-aralan ninyo yun. No, yung diction, no? Diction. Ganun, ha? Kasi, sabi ko nun sa kausap ko, Amerikano nun eh, I'm going to the bank. Ha? Hindi niya maintindihan eh. I'm going to the bank. Yun pala, magbabangko ako kasi ganun, bank. Siyempre, bank. Iba ibig sabihin nun eh. Backbed. Bank bed. Oh, tapos ba, you're going to the bank. No, bank. Ganun sila, di ba, no? Yung A eh. Apple. Tayo, apple. Sa kanila, hindi nila maintindihan yun. Eh kayo dapat maintindihan nyo yun. Ikaw, Cas. Ang pangalan niya, Cas. Anong spelling? C-A-S. Hindi Cas yun eh. Sa Amerikano eh. Oh, kaya nga, hindi nga Cas yun eh. Hindi yung Cas. Kasi, yun, it's Kaz. Kaz yun, Kaz. Hindi Cas. Ang Cas, C-U. Ka. Oh, ganun yun. Mura yun. Oh, mura naman yun. Diba? Oh, kaya yun. Pagka pakilala mo, ako po si Cas, spelling C-A-Z-Z, mape-perceive ko, ako yung customer mo, cheap na, magician. Pinoy, lokal. Lokal, oo, ganun. Di ba nag-host ikaw mag-ito? Dapat ganun. Hindi, ganun, marunong kayo mag-English. Hindi, katulad ni Mike, kung halimbawa, yan, siya yung dentist magician. O, di ba? Ang galing din nun. Na ngayon, pagka dentist siya, may costume siya, o kung halimbawa ganun, tas ang mga tricks niya ay tungkol sa ipin. Ako, mababrandingan siya na ganun. At ngayon, yung mga customers din niya, dadami bilang isang dentist. Kasi, kailangan may people, may packaging ka doon, tsaka yung people na ikaw, ano yung pagkatao mo eh. Marketing yan ha, tandaan nyo ha. Ikaw lang din, marketing ka. Kaya halimbawa, tignan nyo na, yung MOB. Tignan nyo ha, medyo pansin-pansinin ko na, yung ilalabas nyong nakamotor kayo, does it add value to your personality or not? Ano itsura ninyo? Ano itsura ng motor ninyo? Ano itsura ng damit ninyo? Ano itsura ng pinuntahan ninyo? Ano itsura ng dumaan-daan sa inyo ron? At ngayon, sinabi ninyo, sa inyo natawa kayo, nagandahan kayo. Pero, does it add value na ngayon kayo ay tataas ang presyo ninyo? O, tingnan ninyo. Eh, dumaan kayo, tapos meron kayong video na kung yung bata na, di ba, no? Nakakatawa. Kung tayo lang. Di ba sasali yun? Sa context natin. Tingnan nga ninyo. Kasi sinasabi ko nga, ngayon, pumunta kayo sa isang lugar na social at nandun kayo nag-shoot, baka tataas value ninyo. Nakuha ninyo? At ngayon, yung bumati sa inyo ron, social yung itsura, naka-Amerikana, ibig sabihin, nape-perceive ko kayo, yung people, mataas value nito. Nakukuha? Yung crowd kasi. Yan. Plus, pagka mataas ng value ninyo, gusto nyo mag-comedy rin ng ganun, nape-perceive ko na kayo, mataas kayo ngayon, bigla kayong nagkaroon ng video ng may gandumaang pusa, nakakatawa lalo yun. Mataas din lalo value nyo. You learn from the comedians. Yun. Diba? Si Bossing, social, ganun, taas value. Social yun, matalino yun. Mag-English yun, magaling. Kumanta yun, talented, ang galing. Hindi mapantayan ng ibang comedian. Kasi ibang comedian walang talent eh. Pinipilit nga kumanta eh. Hindi makakanta. Si Big Soto, ang galing pa niya mag-compose. Diba, no? May kiss nga rito. As biglang diba, no? Tontuwa ka pa, makakiss ka pa kay Bossing. Diba, no? Ngayon, biglang magsando yan, madapa-dapa siya dyan, no? Tawa-tawa yung mga tao, tontuwa. Diba, nag-costume siya ng sayo-sayo siya sa palabas nila gano'n, sa barangay. Lalong tuwan-tuwa yung mga tao. Kasi alam nila, ito yung truth. Na ngayon, nagiging comedy siya, kasi ito ngayon siya. Pero alam namin, hindi ito, kaya mas nakakatawa siya eh. Pero, eto ka, eto rin ang ginawa mo, hindi comedy yun eh. Reality. Oo eh. Kaya ngayon, tignan ninyo yung pag-aralan ninyo. Yung people. Ha? Ayos ba? Yes. Next. Process. Naku, yung proseso na paano mo ipapalabas, paano mo imamagic, yung stage mo,
Kasi yun ang ano niya eh. Pero sa iba, process, kasi katulad nito, sa iba, produkto. Kanino kayo bibili? Bakery, parehas ha, dalawa. Parehas bibilin mo, kunyari, Spanish bread. Yung isang bakery, sarado and closed. Tapos, bili ka Spanish bread, eto na oh. Yung isang bakery, salamin. Ang display nila. Kikita mo kung paano niya ginagawa. Saan ka bibili? Doon sa nakasarado o doon sa nakikita mong ginagawa? Nakikita. Salamin. Pero depende rin kung paano rin niya ginawa. Hindi, maganda lang kasi nakita yung process. Oo, nakita yung process. Malinis, ano mong malinis. Oh, pero kasi katulad no, yung isang kilala rin na blank baker, no? Talagang yung process niya nandoon sa labas. Makikita nyo yung mixer niya, ganun. At araw-araw freshly baked. Tapos yung pricing niya, 'di ba? Pagka 8:30 na ng gabi, 50% off. May mga bumibili sa kanya daytime kasi fresh. Pero pagdating ng gabi, meron pa rin, mauubos pa rin 50% off. Oh, alam niyo, 'di ba? Oh, pero ang galing ng marketing niya, ang galing ng pricing niya. Ang galing, pipila ngayon yung mga tao, okay rin. Ang galing pa rin ng pricing niya, ang galing ng process niya na within the day, pinapakita niya. Meron ding bakery, ang process naman niya, araw-araw, may announcements na siya, iba-iba yung tinda niya. Kasi ang tao naman, kung tutusin, hindi naman bibili Spanish bread araw-araw eh. Kaya ang maganda, Monday, mainit na Spanish bread. Pwedeng yun ang gawin mo, efficient ka ngayon. At lahat ng tao bibili Spanish bread. Sa'yo pa rin bibili. Kinabukasan, mainit na pandikoko. Kasi yun naman ang merienda niya, pandikoko. O di ngayon, na-manage mo rin ngayon yung process mo at yung mga posibleng bilhin ng mga tao. Pag-aralan ninyo yun. Tingnan ninyo. Di ba? Ay sa inyo, ano bang process na magagawa din ninyo dyan? Baka nga mangyari rin eh. Kasama nung magic, di ba? Yung anak, yung bata, may bayad. Magpa-practice ho kami niyan. 2 days kami magpa-practice. Ang singil ho namin, ganito. O ngayon, pagagawan ho natin siya ng costume. Magician din siya. O di okay. Tapos Mami, Daddy, kasama kayo, you have a part on this magic trick. O di, naku, ganda yun. Experience yun, process. Ayos? May sasabihin ka? Hindi, natatanong sa process. Ito, sabihin mo, tuturo mo paano nagmamagic. Pakita mo yung magic kasi, sikreto. kumita sila, di ba? Yung iba na nagtuturo ng process ng magic, kumita sila. Salbahe ko Herman. Exposure. Pero kasi, nangyari doon. tinuro mo sa bata yung magic na celebrant. Pero ang mangyari nun, na-experience niya, I'm a magician. Diba, no? Tapos, tricks lang din lahat. Mayroon siyang trick na ganyan. Baka meron ka rin talagang mapapakita rin sa kanya na, wow, magic talaga. O di, mas tataas lalo value mo. O, pero yung tuturo mo yung trick talaga. Tingin ko ito yung process na namin. Kasi ako pag inimit ko lagi yung client before ahead of time. Oo. Kasama sa ano ko yun, na bago tayo mag-deal, let's talk muna. Yan, maganda yun. And then, usually yung process, sabi ko sa magulang, ito po mangyayari sa party niyo. Oo. So, Tama. Yes, Oo. pagdating namin, ganito, ganyan. Yan, it adds value eh. Yeah. Oh, totoo yun. Kasi ako, magle-lecture din ako, in-house training, seminar. Pag pinapunta nyo ako, on that day lang, magle-lecture ako, okay naman, pero gantong bayad. Pero pagka gusto nyo, interviewin ko rin kayo, may ganto. Kasi kunyari, strategic planning, ang business review, ang gagawin ko, talaga mag-i-interview rin muna ako ng mga staff ninyo dyan, mga employees nyo. Mas mataas ang bayad na. So, Oo. importante Doc na ma-establish mo talaga muna yung value mo, no? Oo, value. Tsaka, part ng value, yun nga, yung process mo, yung people. Kasi ito yung value mo eh. Ito yung katotohanan sa'yo. Oo. That's what sets you apart. Yes. Sa iba. Oo. Tsaka, makipag-usap ka rin sa customer, sa client, o kung paano man, edi, saan kayo mag-uusap, ayun, value na yun eh. Kaya kung minsan, maganda nga talaga may secretary eh. Yung hindi ka indirect. Yeah. Kasi, pagka, yung pagka nag-negotiate na, pag direct, mababarat-barat kayo rin. Ang hirap kasi makipagtawaran eh, no? Tapos ikaw pa yung talent. Oo. Ngayon, kung may secretary ka, I'll talk to him, sasabihin ng secretary. I'll talk to the magician. Oh, yes, I understand you, ma'am. Actually, I was about to say that, sabi ng secretary, no? Hoping tayo, na si sir ay pumayag sa discount. Ganun naman, no? Yeah. Tapos babalik yung secretary mo. Ma'am, sir,
ganito po, medyo good news, bad news. Di ba? May ganun usapan. Good news kasi, we still get the value na ganito at this price. Kaya lang, additional value is, yun nga, may face-to-face magic, o gano'n yan, close-up magic na gagawin. Which talagang, oh ma'am, that is an additional 10,000 pesos sa ibang price namin. Pero, ma'am, naramdaman ko na ganito ganyan, yun ang gusto rin daw ni sir. Di okay. Nakukuha. Yes. Nice. Process. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! Nako, bakit kailangan malaman? Kasi malaman yung katotohanan, yung totoo. Mahirap costly ang truth, no? Magkaroon ka ng, maintindihan mo yung market share. Ang market share, ito yung buong bebentahan. Ilang portion ang meron ka doon? Hindi mo pwedeng totoo makuha yung buo 100%, hindi. Meron ka lang portion na pwede mong mabentahan, makukuha. At yung portion na yon, pag pinroject mo, malalaman mo, magtutuloy-tuloy bang business mo o hindi. Kasi hindi mo pwedeng bentahan yung 100% market eh. May bibili ng mac and cheese. Merong mac and cheese gusto mura lang, may mac and cheese gusto mamahalin, merong mac and cheese gusto sila nagluluto, may mac and cheese gusto talagang imported, o ganun. Yun yung buong naghahanap ng mac and cheese. Ikaw, ito lang ang kaya mong bentahan. At with your capacity, ito lang talaga ang kaya mong bentahan. Pero pag ginawa-gawa mo ito, nabenta mo ito, araw-araw, masusustain ba yung business mo? Kaya pinoproject mo eh. Diba? Diba? Hindi na siya mag-dentist, mag-mac and cheese na lang siya. Hindi, totoo kasi dahil nga pala sa mac and cheese, kikita pala siya ng 3,000 pesos a day. Sa dentist, baka mapagod siya. 3,000, baka pagod din siya. Diba? Edi baka magbago siya ng karir. Kasi nga, kung tuloy-tuloy, 3,000 pesos a day siya. Masusustain niya, ha? Next, market share. Tapos, yung mga kailangan mong baguhin sa 7Ps. Kasi nung ginagawa mo na, yung 7Ps mo na, may mga babago-baguhin ka ron nung kailangan mo mag-project ng sales, di ba? Gawa ka ngayon ng strategies mo at saka direction. No? Now, yung strategies, meron talagang sinasabi parang medyo kasi maliit ang negosyo, parang short term, medyo parang long term, titignan mo na lang din, goals ba o strategy yan. Pero ang dulo niyan, dapat talaga, makabenta ka. Ang strategy ko lang, everyday, panalo. Ganun ako, di ba? Bakit? Kasi, ang long term kong strategy nan, everyday, panalo ako. Long term ko niyan, lumaki yung business ko. Masaturate ko yung buong bayan. Maging number 1 akong mac and cheese sa Fairview. Okay. Natatawa kayo. Yung pianono nyo dito, di ba? Pianono lang yun. O dinadayo yung pianono ninyo. Yun nandito, di ba? Binibili rito. Dinadayo yun. Tapos kung ano-ano mga itinitinda na rin nila at minsan may nagbabagsak din sa kanila ng ibang produkto na. Ang laki ng kinikita nun. Now, college ba? Master's degree ba? Doctorate ba ang kailangan magtinda ng pianono na yon? Hindi ko kilala, hindi ko alam. Pero, kung kahit naman simpleng baker lang yon, kaya niyang gawin yon. Basta natutong mag-bake, marunong. Di kung yun ang naging business niya, talagang milyonaryo na yun. Simpleng pianono yun. Ginawa niya, iniba-iba niya yung flavor ng pianono niya. Tapos, medyo social. Hindi katulad ng pianono sa simpleng bakery lang. Parang ayaw mo. Pero dito, naka-box. Ang ganda, Ang ganda yung packaging. Ang ganda yung packaging. Ano pa? Gawa ka strategies. Next, bakit kailangan malaman? Ma-target mo talaga yung customers. Malaman mo, everyday, database mo, sinong customer mo, sinong posibleng bentahan, sino yung magtatanim ka pa lang, sino yung makipagkilala ka pa lang. At syempre, malaman mo yung sa customer mo, sino yung initial, unang bibili. Tapos ang susunod niya, ang target niyan, mag-repeat yan umulit yan. Sa initial, kahit di ka kumita, okay. Pero ma-target mong mag-repeat yan. Doon kikita ka na. Yun ang business. Susunod, lalo na, naging loyal customer yan. Kaya ngayon, sa pag-target mo, sa paggawa mo ng sales, ganun din Susulat mo, ito, target ko, meron ako 5 bagong customers. Edit, +5. Tapos yung repeating customers ko, may 100 na ako nabentahan Dapat dito sa 100 naman ito, monthly, may 5 naman akong umuulit dito. Di lilista mo yun. Sino yung unang 5 na yun?
balikan mo yung listahan mo. Sino ngayon magiging loyal? Sa 100 din na to, dapat sana may 10 talaga akong loyal na hindi lang monthly bibili. Every week na. Paano kung magiging loyal customer to? Gagawa ka ngayon ng mga promotions mo. Ganun ang negosyo. Naku, talagang natutulog ka na lang, nag-iisip ka pa. Thumbs up! Thumbs up! Thumbs up! O ito, mabilis na to ha. Tapusin na natin. Sa pagpo-project, makabenta, number 1, saan manggagaling? Meron kang physical store, meron kang pseudo store, pero hindi fly by night. Ibig sabihin ng pseudo store, parang meron kang tindahan. No? Pero hindi naman talaga peking tindahan. No? Meron kang, kasi may mga businesses ngayon, may table na nirerentahan, gano'n lang eh. Doon ang office niya, doon siya nagtitinda. Pero naka-register talaga siya doon. Ha? Tapos meron din naman virtual or sa internet, e-commerce. Saan manggagaling? Ililista mo yan. Titignan mo yan. Paano mo nakilala yung nasa internet? Paano mo nakilala yung nasa physical store? Walk-in, papunta lang siya dyan. Kamusta mo? Tanong-tanongin mo, mahirap bang biyahe? Kaya ibang tindahan, ganun eh. May libreng soft drinks eh. May libreng tubig. Pagpunta mo ron, pwede kayo mag-soft drinks yan, pwede kayo mag-juice, pwede kayo mag-kape. Pwede yun, kasi alam nila galing kayo sa malayo. Diba? Di ngayon, makakausap-usap mo yun. Next. Doc, yung pseudo store, yan yung natawag ngayon, dropshipping. Pwede rin. Oo, dropshipping. Kasi parang meron akong tindahan, pero ngayon, imbis na pumunta pa sa akin yung produkto, idiretso na ron. Yeah. Yun. Kasi meron talaga mga ganun, mga pseudo store. Na, legit yun ha, naka-register yun. Next, no? Sino bibili? Yung kakilala mo, or magpapakilala ka pa lang, or yung mga hindi kakilala. Kasi may bumibili naman talaga, hindi mo kilala. Ayaw magpakilala. Pero dapat, malista mo yung mga yan. Kasi, kailangan mo ma-project yung sales mo araw-araw eh. 5 kapitbahay mo bibili ngayon. Bukas, hindi na naman yung kapitbahay mo bibili sa'yo. Ibang 5 na naman na kapitbahay. Di nang kakamustahin mo. Hindi, yung makipagkilala ka pa lang, "Oy, Mare, sino nga yun? Yung kilala mo sa kabilang kanto." Di magpakilala ka, lista mo ulit, 5 ulit na ganun. Hindi pwedeng maghihintay ka, hindi pwedeng suntok sa buwan eh. Sana may bumili. Depende talaga kung produkto mo, ikaw ang pupuntahan, okay. Pero pagka hindi, gagawa ka ng database mo. Next. Kailan bibili? Minsan lang, isang beses lang. Kailangan maisip mo, ma-estimate mo yun eh. Pangalawa, uulit. Repeating eh, di ba? Tuwing kailan kaya uulit to? Tuwing sahod, sabi ni May. Tuwing sweldo. Di ngayon, kinsenas katapusan. Kukuha ka ngayon, hahanap ka ngayon na sumasahod ng AGIS tsaka 25. Di ngayon, meron ka ngayon business in between. Di ba? Kukuha ka ng sumasahod ng weekly. Di ngayon, weekly, meron kang bebentahan. Di ba? Makikipag-usap ka, makipagkaibigan ka ron. Kasi kung ang bebentahan mo lang, yung minsan lang or every 2 weeks lang, hindi na susustain ang business mo. Pagka may mabebentahan ka na weekly, naku, pwede ngayon, ikaw na lang taga-timpla, taga-lasa, ikukuha ka na ng employee mo, lalaki ngayon negosyo mo. Namumultiply mo yung sarili mo. Ayun, business yun. Pero yung magtinda-tinda ka lang pa isa-isa, habi-habi lang yan. Pero yung seryosohin mo talaga, katulad ng isang kabisyo nga natin, kabataan eh. Simula siya, 1,000 pesos, puhunan. Yung mga coffee, mga ganun eh. Pansit Canton. Ngayon sabi ko, 30,000 pesos na yung inventaryo niya. Dami na niyang tindahan na binabagsakan. May e-bike pa siya para pan-deliver niya. Kabataan yun, nagka-college yun. Kasi yun ganun ang business eh, ulit-ulitin mo eh. Pero kung masaya ka lang na isang beses mo lang ginawa, isang beses ang buwan, sa totoo lang, habi-habi lang yan. Yung araw-araw mo ulit-ulitin yan. At araw-araw mong makipag-usap, humanap ng customer. Next, uulit ng paminsan-minsan. Ibig sabihin naman, baka seasonal. Pwede rin yun. At least, buti umulit. Okay pa rin yun, ha? Pero yun ang target mo. Ang negosyo mo, malaking magandang senyales na magtutuloy ang negosyo mo pag may umuulit. Diba? Mac and cheese. Pagka yung bumili sa'yo, bibili ulit, talagang automatic na order na,
at talagang nagugustuhan. Ibig sabihin, lalaban talaga yung lasa. Ang gandang senyalis na nun. Ngayon, pwede mo na ngayon gawin sa ibang tao. Araw-araw, gawin mo na. May business ka na talaga. Baka hindi ka na magde-dentistry. Kinukuha mo na lang yung mac and cheese sa mga ipin-ipin. Tama. Di ba? O, ano pa? Paano bibili? Cash? Pautang? O pwedeng ex-deal, may kapalit? Kasi relationship eh. Pwede namang hindi mo na pera. Pwedeng ano lang din, no? O pero magpapautang ka ba o hindi? Naku, umpisa ka pa lang, naku, malugi ka. No? Pero alam nyo, sa magicians, kasi katulad yan, pwede yan eh. Magic now, pay later. Kaya lang dapat meron kayong institusyon. May institusyon na talagang liable pa rin talaga siya. Kasi alam ba, pipirma ng kontrata, ma'am, pero may company na mangungulekta talaga sa inyo at kikita pa yun, may admin fee pa, o mahirapan kayo, ma'am, di ba, no? Ganun. Kasi marami namang negosyo nabubuhay talaga sa mga pautang. Di ba? Kahit nga yung mga fast food din ngayon eh, birthday party now, through credit card. O, di ba, no? Ano pa? Bakit bibili? Ito maganda, maintindihan ninyo. Bakit ba siya bumibili? Number one, kasi kakilala mo lang. Bibilang ko lang si May, nahiya lang ako eh. Pero pag sa susunod na magkikita kami niyan, iiwasan ko na yan. Baka may dalang paninda yan eh. Di ba? Pwede. Oh. Bigyan ng mamaya sa pag-page. Maganda at gusto ang produkto. Bakit bibili? Yun ang maganda. Yun ang target mo kasi gusto talaga. Number 3, napilitan lang. Ay, nahiya lang ako kay May, kaya ako nabili. Di ba, no? Napilitan? Napilitan lang ako eh. Hindi na uulit. Hindi lang lasting siya. Wala kang negosyo ron, wala kang business. Tatakutin mo pa, hindi na tayo magkaibigan. Pag hindi ka bumili. Lalong napasama. Ano pa? Anong bibilhin? Yung produkto mo o serbisyo mo? Or, iba pang kasamang produkto. Kasi pwede nga hindi ka break even ka sa isang produkto or lugi ka, pero yung susunod na produktong bibilin, binibenta mo, doon ka kikita. Okay yun. 20 silog. Doon sa 20, hindi, binenta mo siya ng 20, pero wala kang kinita ron para pambayad sa renta, okay lang. Bakit? Bibili ng soft drinks yan eh. Oh? Tama nga. Doon sa soft drinks, doon, bawi ka. Mineral water pa. Mineral water pa. Lagyan mo ng hot sauce, mura. Even Bakit? Sa, ano, no? Sa hot sauce, mangyari, bibili naman ng soft drinks yun. Tama nga naman. Diba? Sa 20 lang, ano ka, Oo. even lang. Pero sa ano, Strategy yun. Ganun nga, oo. yung soft drinks. Alatan mo. Hmm. Pag maatin ng tubig. Okay. Ano pa? Kasi, connection. Bakit bumibili? Kasi gusto nyo establish lang naman talaga connection. Siya rin, bibili rin siya. Kasi connection lang eh. Dahil, pwedeng wala pa sa ngayon kayong business. Pero sa future, it's an investment. Sa future kayo may business. Diba? Totoo yun. Maraming ganyan nangyari. Wala naman tayong kitaan pa ngayon eh. Pero sa susunod pala mga taon, hinahanap kita. Doon pala tayo may malaking magandang project. Okay? Ano mga pwedeng benta? Na-discuss natin yan. Goods, services, persons, experience, properties, places, no? Information, idea, saka knowledge, no? Mga ganon. Ito na. Loyal customers, sure na ang benta. Pag nakuha mong loyal customer yan, sure ang benta mo. Pag magpo-project ka, yun ang kailangan mo eh. Magkaroon ka ng database ng enough na masustain ang negosyo mo. At yung mga add-on doon, additional kita na yun. Pero kung meron ka magic show, ang 10 per month na loyal customers yun, loyal na agent mo, makakaproduce ng 10 shows, sustained ang business mo. Additional, talagang paldo-paldo tayo doon. Yun ang kailangan mong, kaya kailangan mo na ma-project loyal customers. Ngayon, kung sasabihin mo, Doc, simple lang yung sari-sari store ko eh. Ganito lang. Nararamdaman mo yun eh. Araw-araw, at least meron kang 5,000 pesos na sales. Di ba, no? Kahit di mo na pangalanan, para alam mo yun. Basta alam mo yun, ganun. Kasi kami mag-asawa na experience namin, may bakery nga kami dati. Pati yung mga tinapay, pandesal. Tapos, pagka may election, nauubos yan.
araw pa lang or papareserve na yan o order na yan. O kaya naman pag panahon ng mga anihan, yan talaga umaga pa lang, ubos na yan. O kasi sa initial, bakit? Sumusubok lang, kakilala lang, or ito malupit, naawa lang sa'yo. Ako nung minsan nagle-lecture ako, nga PWD eh. Sabi ko, alam niyo sa umpisa lang, pwede naawa. Pero wag niyo nang ulit-ulitin na pinapakilala niyo yung sarili niyo na PWD. Kasi hindi ho maganda dahil bumibili ang customer, hindi naman dahil sa sitwasyon ninyong PWD. Bibili kami dahil dun sa value ng binebenta ninyo. Yun pa rin ang challenge. Hindi dahil PWD ka, pagandahin nyo yung value ninyo. Kasi meron din akong kakilala, PWD siya, nahirapan siya maglakad eh. Pero hindi naman niya yun yung sinasabi niya pag nagbebenta siya. Yung value ng produkto niya, leather. Ako, mamahaling leather. Oh. Next. Sa mga repeating customers naman, bakit nagre-repeat? Kasi nagustuhan talaga or baka posible pilitan lang ulit. Pero sa loyal customer, kasi hindi, merong regular, araw-araw, linggo-linggo, regular. Meron namang irregular pero customer pa rin, loyal pa rin. Kasi seasonal nga lang. O kaya naman, nag-abroad yan. Di ba, no? OFW. Okay? Thumbs up, thumbs up! Thumbs up! Ito yung product life cycle na sinasabi ko sa inyo. Nag-uumpisa, produkto mo, pero lumalakas ka, tapos nandun sa katagalan or peak, naabot mo na lahat. Kasi yung magic show, lahat ng kakilala mo, hindi na bibili sa'yo kasi yun lang kakilala mo. Nag-magic show ka na sa lahat ng yun eh. Lahat ng anak nila eh. Saturated na. Mauulit pa ba? Hindi na. Anong gagawin mo? Hanap ka ng iba. Para ma-prolong mo at hindi ka magde-decline or pababa. Pero, totoo yan Ganyan ang mga produkto. Kasi nag-magic show na lahat eh. Sino pa showan mo? Wala na. Pababa ka na talaga. Okay? Next. Ito, pricing strategy. Tignan niyo selling price ninyo aralin mo yung selling price. Magkano magiging presyo? Bakit ganun ang presyo mo? Sino ang target mo? Pero aralin mo rin syempre yung cost na dapat syempre covered. Baka naman charity yung ginagawa mo. Lulugi ka talaga. Pangatlo, medyo tignan mo, psychological. Yung sinasabi nga natin, mga behavior, 99 versus 100 pesos. Ang laking factor nun. Bibili dun sa 99 kaysa sa 100 pesos. Tapos, COVID, dati nung COVID situation din, or mga kung anong mga calamity, or mga nangyayari sa society, pinag-aaralan mo rin yan, tinitignan mo rin yan. Kasi mananamantala ka ba? Or kikita ka ba? Or pagkakataon tong magkaroon ng magandang relationship? Di ba, no? Kami niyan sa company namin, nung COVID, magandang nangyari sa amin nun. Imbis na siningil nga namin, through our foundation, nagbigay pa kami ng mga libreng services, accounting services. In return, nung nagipit ho kayo, hindi namin kayo iniwan, hindi kayo nagbabayad, sa totoo lang, bigyan pa namin kayong free services. Pero, nung natapos yung COVID, binalikan kami. Di yung ganda. Foundation yun. Ang mangyari, donate kayo sa foundation. Next, customer behavior. Tingnan ninyo. Kasi kunyari, isang classic example niyan, male versus female ang bibili. Diba, no? Ang male, kuminsan, basta ito na. Bilhin na niya yun. Yung female ako, ikot ng ikot yan. Hanap, compare ng compare. Tapos maraming tinatanong nanay, tinatanong kapitbahay. No? Tingnan nyo yun. Okay? Kaya yung lalaki kuminsan, pang-ahit, nandun nakalagay sa cashier. Kukuha na lang yun dun eh. Dampot na lang yun, hindi na magko-compare ng prices yun eh. Diba? Tapos yun na yun, alam na niya. Yun ang kukunin na niya. Eksakto na. Next, yung customer capacity. Lalo na yun, aralin nyo rin yun. Naramdaman mo yung customer mo, parang walang pambayad na nag-uusap kayo. Paano mo pepresyohan? Gugulatin mo pa ba, ma'am? Artista ako dati. Napanood nyo ba yung Hocus Pocus? Naman, 100,000 po ang presyo ko sa show ko rito. Or, 100,000 tapos biglang sasabihin mo, dahil parang may naramdaman ako sa inyong kakaiba. Yan na. Mga banat ni Trans. Ayun ang sasabi ko. 2,000 pesos na lang. Ha? Nakakagulat yun. Nakakagulat yun. 100,000 tapos biglang 2,000, di ba? Hindi maganda yun. Relasyon bilang customer. Relasyon bilang Pero kung alam mong 2,000 ang kaya nito, sa umpisa pa lang,
iniisip mo na anong klaseng show gagawin mo. Tapos, ma'am, 5,000 pesos ang show ko sa ganitong ano. Pero, pwede ko yung gawa ng gantong show na halagang 2,000 o 3,000 pesos. Diba? Mama, gantong show yan. Ganto ganyan. Pero sa susunod, pakita mo rin. Baka may kakilala ka, alam mo, gantong show ko talaga, kaya ko. Okay, ha? Thumbs up, thumbs up! Thumbs up. Yung taxes, naku, kailangan makonsider nyo yan later on. Yes. Kaya ako pinakita yan para maalala nyo ako. Siyempre. Sa susunod natin, le-lecture yan. Plus, pati yung accounting. Yung cash basis naman, kaiba niyan, puro cash lang. Yung accrual, may pautang, mangungutang ka, pwede ka rin magpautang, accrual. Sa susunod niya, alamin yan, ha? Pero, magpapautang ka ba or mangungutang ka? Maraming mga negosyo, lumago kasi natutong umutang. Yes. At natuto ring magpautang. Totoo yan, ha? Lalo na, construction company ka. Sa totoo lang, construction company, imaginein mo, tinayo mo na muna yung building, di pa nagbabayad. O, talaga bago ka bayaran. Kasi kailangan, makita ko muna tayo yung building. No? Though 50% nabayad ko na, pero yung another 50%, tinayo mo na muna bago ka makasingil. O, di parang pautang din yun. Pero laki naman ng kitaan din doon kasi sisingilin mo rin siya ng malaki kasi natulog yung pera mo at nangutang ka pa sa iba eh. May cost of money ron. May iba pa nga doon. Saka rin pagbayaran pag nag-rent na. May pwede ba pala ganun? Tinayo. Pag may nag-rent na sa stalls natin, saka tatabi. Tsaka yun, gano'n. Okay, ito, tanong ko sa inyo, willing ka ba na, let's say, mag-magic show ngayon, utang, tapos kailan babayaran? Let's say, halimbawa, pag nagtrabaho na yung anak ko, Hindi, at applicable sa atin kasi kami, 50% muna kailangan kasi passive, gano'n, di ba? it sounds funny, pero sa totoo lang, maraming businesses may mga ganyan. Kasi I'm selling the future eh. I'm not selling the present. Pag-aralan ninyo yun. Ang binibenta ko rito, future. Strategy na. Diba? Projection. Ma'am, ganito yung anak ho ninyo ngayon, magsa 7 years old yan. Kinuha niyo akong show, mag-magic show ngayon 3 years old siya or 4 years old. Ma'am, alam niyo ba ganito? Naka-lock in din. Ang siningil ko sa inyo ngayon, 10,000 pesos, di ba? Oo. Ma'am, magbayad kayo sa akin ng 5,000 pesos now. Sa 7th birthday niya, Pwede. ako na magsho-show. 5,000 lang. I'm selling the future. Nakalak na yun. Tignan ninyo ngayon yun. Di ba? Pwede? Kasi bakit? Hindi nahanap ng iba yun. Ikaw na ngayon yun. Ma'am, sa totoo lang, 7 years old, that's 3 years or 4 years from now. Ang presyo ng magic show ko at that time, hindi na 10,000 yan. Baka 15 or 20,000 pesos na yan at that time. Pero nakuha mo lang ng 5,000 pesos. Ano mangyayari? Nasa yun yung pera, tapos tumakbo ka na. 7 years old na yung bata, wala ka sa Pilipinas. Pero kasi, it sounds parang funny or new to you. Pero mga insurance, ganyan ang insurance eh. You're paying right now. Kailan mo makukuha ang pera? Sa future. After maturity pa. Maturity pa. Ganun nga yun. Hindi pwede talaga yan. Galing strategy. Tignan mo yun. Naka-lock in yun. May show ka. After 3 years, 4 years, may show ka na. Di ba? Ano pa? Ito, pag binababa ang presyo, hindi basta-basta nagbababa ng presyo. Ha? Kasi number 1, dapat strategic yan. No? Yung pagbaba ng presyo. Hindi yung magmumukha kang cheap or magmumukha nawawala ng value. Alam nyo, sa ibang bansa, kahit sabi ko, expiring, binibili pa. Yung expired nga, binibili pa rin. Pero pag-aralan ninyo, pinipilit mo, mahal pa rin ang presyo, expired na nga. Yung mga magic tricks nyo, expired na. Pinipilit nyo pa rin presyohan. Ano ibig sabihin expired? Same tricks. Same old tricks na, yung bulaklak mo, green o yellow, red, yung kulay. Yun pa rin nakikita ko, yun noon pa yun eh. Iba yung kulay. Di ba? Ano pa? Kasi nagbababa ng presyo, kasi palugi. Yan yung presyo ng tao. Kaya yan nagbababa kasi palugi yan eh. Ngayon, maganda ba yun o pangit ang dating? Nagbaba ka ng presyo ng magic kasi sabi nyo walang show. Huwag nyo sabihin walang show. Sabihin nyo, marami pa rin kayong show. Kaya lang, syempre, yung mga able lang na magbayad ang nakakakuha ng show ninyo. Ibang approach yun.
may mga shows kami. Huwag nyo na sabihin wala kayong show. May mga shows kami. Pero sa totoo lang, limited ang shows namin ngayon. We understand kasi limited na yung mga ano, yung mga afford. O, di okay. Ako nakukuha ng magician, parang, uy, ilan lang pala kami ha. Di ba? No? Karoon pa ng magandang dating sa akin. Hindi dahil wala na kayong show, sige nga, mag-show kayo sa akin. Pero ganito na lang bayad ha. Di ba? Ma'am, di ho. Sa totoo lang ho, special kayo. Kasi iilan na lang kayong afford. Nakaka-afford sa akin. Nakaka-afford sa akin, no? Naks na, sabay si Trans, no? Sabay si Trans, sabay hawak sa kwelyo. Ilan na lang ako kayo nakaka-afford sa akin. Naks na, ha? Sabay, Ang pogi, eh. Next, huwag kayo magparoon ng impresyon na palugi. Kumbaga, nagdi-discount kayo. Nagbababa kayo ng presyo, hindi dahil nagmumukha ng cheap. Pangatlo, pero bababa ka ng presyo, pero makabawi man lang. Okay rin. Kasi nga, sa susunod, sa iba, doon ka kikita. No? Alam nyo, may strategy nga yan eh. Ako nga, sabi ko nga eh, isang bar, kung walang tao dyan, ang gagawin ko lang dyan, papunuin ko ng tao yan eh. Lahat ng mga tambay dyan, diba, sa isang bar, sa isang lugar, bibigyan ko ng mga free drinks yung mga tao dun, yung mga tambay ron eh. Dito na kayo mag-inuman. O wag lang kayo maingay na kung ano na kaya. Basta, yung ibang mga dayo, party to okay to doon ako babawi. O, kikita ka. Yung mga tambay naman na dun, maglaro-laro kayo, sayo-sayo kayo dyan talon-talon, pakita nyo masaya to May libre kayong drinks. Yung drinks nyo lang naman, ganito lang tapos may kulay lang. O, tapos tambay-tambay kayo. Or may privilege card kayo, araw-araw, pwede kayong pumunta rito, may free drinks kayo. O ano mangyari, babayad naman sa susunod ng bibili niyang drinks eh. Di ba? Kasi kailangan ko maraming tao. Pag maraming tao, may mga dumadaan, may impresyon na, uy, masarap, masaya rito, sayawan sila, dito tayo. Doon ka babawi. O, next. Makabenta at kumita sa iba. Yun, di ba? Ibang produkto mo. Makakuha ng customers at makabenta sa susunod. Yun din Customer mo ngayon, wala kang kinita, pero nakita na ibang tao, kaibigan, kasama, kikita ka sa iba. Ano pa? Pwedeng mababa ang presyo mo kasi paumpisa. O pero, pagka naumpisa mo ng mababa ang presyo mo, mahirap na magtaas. Pagka naumpisa mo ng mataas, mahirap magbaba. Kaya kayo ngayon, nag-i-struggle kayo. Dati mataas presyo nyo, binababa nyo ngayon, parang masama loob nyo. Hindi. Or, gawa nyo ng ibang way, bakit nyo napababa, bakit nyo napataas. Gawin ko na yung classic example, banggitin ko na rin. Diba si Coca-Cola? Coca-Cola, gusto magtaas ng presyo, hindi naman siya magtataas basta ng presyo. Anong gagawin niya? Si Dunkin' Donut, ginawa niya yan. Si McDonald's, ginawa nila yan. Tinuturo ko sa estudyante ko yan eh. Ang gagawin nila, ay maglalabas pa nga sila ng bagong size. Di ba, no? Dati, Coca-Cola, ganito, 5 pesos. Hindi, meron na kami ngayon, kasalo! Ganyan, no? Ang presyo, ganito lang. No? Tapos, biglang nawawala yung ganitong size. Pero mamaya, may babalik na naman, may ibang size, ganito na. Ang presyo, ganito na. O, di ba, no? Si Dunkin' Donut, dati presyo niya, 10 piso. Tapos naglabas siya, yung, wow, giant donut! No? Di ba? Si Isa May yun eh. Pagbukas niya, laki ng donut! No? Gugulat siya. Ang presyo, 20 pesos. Eventually, nawala na yung maliit. Ang natira na lang yung 20 pesos. Giant donut na. Pero, lumiit na rin yun eh. Hindi na nga giant donut ang tawag dun eh. Yun na yung regular size ng donut niya. At ang presyo niya, 20 pesos na. O, kita nyo, galing ano? Hindi basta-basta eh. Yung McDonald's, yung, kunyari, yung chicken fillet. O, pagka ganito, 50 pesos yan. Hindi ko mataas ang presyo. Anong gagawin niya? Chicken a la king. 60 pesos. Yung ginawa niya sauce. Additional 5 pesos lang yun eh. Pero ngayon, napresyohan niya ng 60 pesos. Mas mataas ngayon. O, di ba? Sauce lang yun. Dadagdagan niya ng sauce. Parang yung bakery lang sa akin yun. Panlaban sa competitors. Tingnan mo ngayon kung gamitin mong strategy, pero if it is a battle of prices, naku, mahirapan kayo.
Di ba, meron yung nagtitinda pares, no? Mangga, 1 kilo, no? 200. Yung sa kanya, binabaan niya, 150. 150 na lang, sa kanya bumibili. 150, ginawa niya 100. Dito naman sa kanya bumibili. Ginawa niya 50, doon na bumibili, no? Ang ginawa niya, 50 na lang pala yun. Binili na niya ngayon lahat yun. Tapos, nung nakuha niya ngayon lahat, binenta niya 300 pesos. Siya na lang nagtitinda eh. Wala na ibang bibilan eh. Walang kalaban. O, di, sa kanya ngayon bibili. Kumita ng kumita. O, ganun yun eh. Naging monopoly, ano? Okay? Naku, magpo-project na kayo ng mga benta ninyo. Sino? Saan? Eto, mga friends. Galing kay Josiah ka to eh. Mga friends, relatives, affiliates, neighbors, Shota. O, lamang si Trans. Kaya France yan eh, trans. Ha? Kaya pala trans. Akin pala lahat yan eh. Po-project na ninyong ganyan. First time ba? Period 2, umuulit. Saan? Yun yung mga example natin kanina. Face-to-face ba yan? O pseudo-store, no? Malapit o yung malayo, lalayo. Next, paano bibili? May promo ka, may intro. Maganda, ino-observe mo talaga yan eh. Tapos magpo-project ka. Sa unang business mo, ganitong gagawin ko. Ha? Ano pa? What's next? Naku, ito na, matatapos na tayo. What will be your product? Inuulit-ulit natin ito eh. Maggagawa kayo ng business plan ninyo, yung capacity ninyo, yung target market ninyo, yung marketing, ha? Or subok-subok na, test the waters na. Sabihin, mag-try-try ng magtinda-tinda. Ha? Ayos? Yes. Okay. At syempre, pasalamatan natin to ang mga possible sponsor donors na tumutulong sa atin, no? Lalo na kung magtatayo tayo ng negosyo, baka merong kasi yung ibang batch, nagbibigay tayo ng puhunan. No? Kayo, mayayaman naman kayo, hindi nyo kailangan ng Si trans puhunan. lang ang mayaman dito. Si Trans lang mayaman. 10K pwede sa akin. Gagawa na kayo ng business plan, ha? Nasa libro yan, basahin nyo yung libro, ano yung guide ninyo. Pero ito yung mga dapat na medyo una-unahin nyo nang isipin sa business plan. Product, capital. Product, capital, yung market, location, yung suppliers ninyo, selling, paano kayo magbebenta. Naku, kailangan pati ugali, pati pakikipag-usap. Babaguhin ninyo yan. Gagawa ka ng financial statements, ibig sabihin, project mo yung mga sales mo, gano'ng magiging cost mo. Diba? Magkano ang posibleng kitain. Sa sales mo, sample yan. Sino, saan? Meron ka sa isang week. Week 1, meron kang sa sino mo, may nakita ka 5,000. Sa saan mo naman 4,000. O ang total mo ngayon, iba-iba pa. May kinita ka 12,000. Po-project mo talaga, hindi pwedeng bahala na, hindi pwedeng ganun. Bahala na si Batman. Okay? Next time na yan. At susunod, abangan ninyo mga susunod nating lecture 4. Okay ba? Yes. Yes. Thank you. Yun, no? Thumbs up, thumbs up. Siyempre, bago natin tapusin, pasalamatan natin Rotary Club Cosmopolitan Cubao, BVG Foundation, at siyempre, ang Ako Bida! Ayan, isang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisyo, sa pagnenegosyo. Abangan natin, Lecture 4, kasama ang Magfi, Magicians Foundation Incorporated. Thank you, Magfi! God bless. Bye-bye. Bye.